Pagod na bagot ang tatlong magkakaibigan na si Samuel, Onyok at Dagul. Maghapon silang nakatunganga sa kanilang kuta habang naghihintay ng maaring maging trabaho. Sila ay mga kinatatakutang birador sa kanilang probinsya. Pumapas lang sila ng mga taong may kinalaman sa mga iligal na gawain. Binabayaran sila ng mga kliyente nila para ipatumba ang mga salot na tao sa lipunan. Pero noong hapon na yon, nakatunganga lang ang tatlo. Matumal, malamya, at walang kabuhay-buhay ang oras nila. Wala man lang dumarating na tao para lang bigyan sila ng trabaho. Problema pa nila na unti-unti na ring nauubos ang panggastos nila. Bumuntong hininga na lamang ang binatang si Samuel. Napailing saglit sabay tapik sa katabing si Onyo. Yosi, Penge, yung red. Ang bira naman. Kahit Yossi, naghahati na rin tayo. Ganito na ba talaga tayo kahirap? Nung nakaraan kasi, sobrang swerte natin sa mga kliyente. Tapos, bigla ngayon, malas na. Parang pinasarap lang tayo no? Tapos binawi ka agad. Sa dami ba naman kasing pinatumbang mga salot baka naubos na rin sila. Mukhang kailangan na natin maghintay kung sino yung susunod na magiging masamang tao. Ano nga pala nangyari dun sa negosyanteng dinukutan ng anak? Hindi na ba bumalik? Paano babalik Tinutukan ba naman ni Samuel ng Armalite Nakakapikon May sira yata sa ulo yung matandang yun Paano kung totoo naman talagang dinukot ng aswang yung anak niya? Binatukan ni Samuel si Damulag. Napakamot naman kagad ito sa ulo niya at iritabling nagsalita. Aray! Ano ba? Bato ka naman ng batok Isa ka pa Nagpapaniwala ka sa sinasabi ng matandang yun. Tingin mo, may aswang pa ngayon? Napakamoderno na ng mundo Baka sa susunod na taon may lumilipad ng sasakyan. Tapos ikaw, naniniwala pa rin sa aswang? Hindi ka talaga maniniwala kasi hindi ka naman nanggaling sa kapis ako, naniniwala ako kasi bata pa lang ako. Nakakakita na ako ng ganun. Alam kong kailangan mo ng pera. Pero isang malaking katarantaduhan na kapag sinabi mong totoo mga ganyang nilalang. Kasi kung totoo mga aswang, di sana matagal na silang nanakop sa atin. Ginawa naman nila yung dati Hindi lang talaga sila nanalo. Basta. Kapag bumalik ulit yung matandang yon, paalisin nyo kaagad bago pa ako mairita. Pero sayang din kasi yun. 10 milyon? Makakapagbagong buhay na tayo nun. Ha? 10 milyon? Sira ulo mga mag-o-offer ng ganun. Tapos ang sasabihin, aswang yung kakalabanin natin? Pwede naman kasing palabasin natin na nakuha na natin yung anak niya. Tapos kapag nagbayad, itakbo na natin yung pera. Sira ulo. Pumapas lang tayo ng mga taong bulok sa lipunan. Pero hindi tayo magnanakaw, Barilin ko yung ulo mo Naku naman. Mas matagal talaga tayong giginawa kapag hindi tayo gumawa ng masama kahit minsan lang. Una pa lang, masama na ang ginagawa natin. Hindi naman tayo umuunlad. Hindi natin pinasok ang trabahong to para umunlad. Pinasok natin to para makasalba lang tayo sa pang-araw-araw. Walang umuunlad sa kasamaan, Yun ang realidad. Yan ang gusto ko sa iyo May dignidad rin kahit papaano Puro kay ganyan. Samahan nyo na lang ako sa palengke. Mangungutang tayo ng iuulam natin ngayon. Baka dumating na yung mga palamunin natin kasamahan Bibili pa sabi ni Mang Goryo, babalik siya mamaya. Magdadala ng pagkain. Sus, kakasya ba sa atin yun? Kasibaan pa lang nitong ni Dagul, kulang pa yun Tara na, kailangan ko ng suporta nyo para makautang. Iniwan na muna nila ang kanilang mga baril at saka lumarga. Wala kasing nakakaalam na mga birador sila. Kaya hindi sila pwedeng magdala ng baril na pwedeng makita ng mga tao. Pagdating nila sa palengke, pinuntahan nila ang lagi nilang inuutangan na si Aling Pepang. Papalapit pa lang sila, nakasimangot na kagad ang ale at sinabing hindi na ito magpapautang. Ilang buwan na kasi ang mga utang nila doon at kahit kaunti, wala man lang silang naibabawas. Bigo silang makautang kay Aling Pepang kaya sinubukan naman nila sa ibang tindahan. Ang kaso nga lang, wala namang tiwala ang mga tao sa kanila. Ay nako, malas talaga natin ngayon
Sino bang may balat sa inyo sa puwet? Uy, ako wala ah. Pigsa lang meron. Mas lalong wala naman ako. Wala akong balat sa puwet, no? Buni siguro meron. Ay nako, umasa na lang muna siguro tayo kay Mang Goryo. Bumalik na lamang sila sa kanilang kuta sa kagubatan. Pagdating nila roon ay naroon na si Mang Goryo. Dala-dala na nito ang isang kalderong adobo na isaw ng baboy. Ang isa naman nilang kasamahan, may dala ring isang kalderong kanin. Sa 15 katao, alam nilang hindi pa rin kakasya yon. Ganun pa man, pinagsaluhan na lamang nila yon kesa naman wala silang makain. Astig talaga nitong si Mang Goryo oh. Paano niya kaya nagagawang utangin yung tungsang kaldero ng ulam? Astig nitong patpati na to. Hindi niya inutang yung kanin. Hiningin niya lang sa tiyahin niya. Nagtawanan sila ng mga sandaling yon. Masaya naman ang kanilang usapan kahit na ilang gabi na rin silang nahihirapang makahanap ng pagkain. Para na silang isang pamilya dahil kung sa bagay, pare-pareho naman na silang kinalimutan ng kanilang mga pamilya. Halos lahat kasi sa kanila ay mga galing sa kulungan. May iba sa kanila nakalaya na. May iba namang tumakas lang talaga. Pero ang tatlong binata, pareho silang nakalaya matapos ang halos 6 na taon na pagkakakulong. Nakapatay kasi sila ng manyakis na baklang amo. Nang mapatunayan na self-defense lang ang kanilang ginawa, nakalaya na rin sila makalipas ang 6 na taon. Ay nako, ang tumal ng buhay natin ngayon no. Hindi ko nakala na darating ang puntong parang kailangan na nating magnakaw ng pagkain eh. Parang nung nakaraang buwan lang, hindi natin pinapansin yung mga tira-tira. Ngayon, kahit kalamansi, papatulan ko na eh. Nako, sinabi mo pa, Mang Goryo. Si Samuel nga kanina eh, kinain yung tinapay sa bag ko eh. Mag-iisang linggo na yun dun. Pero wala pa namang ama, kaya yun, tinira na. Bakit ka kasi nag-iiwan ng tinapay sa bag mo eh? Alam mo namang minsan naghahanap ako ng makakain sa madaling araw eh, di tirahin ko na. Kasalanan ko bang para kang daga? Kung tanggapin nila kaya natin yung offer ng negosyante. May kliyente ba? Opo, papo kasi may pumuntang negosyante rito. Iligtas daw natin yung anak niya. Babayaran niya tayo ng 10 milyon. Aba, bakit hindi nyo naman tinanggap? 10 milyon? Tapos ang kakalabadin daw natin mga aswang? Ano yun, gaguhan? Wala namang aswang eh. Nagtitrip lang yata yung matandang yun eh. Totoo ang aswang. Nawala ang tawanan ng mga yon nang si Mang Goryo na ang nagsabi sa kanila. Kilala kasi nila ang matanda. Hindi to kailanman gumagawa ng kwento. Ang mga aswang ay totoong namuhay noon pa. Pero sa panahon natin, hindi ko inakala na may aswang pa pala. Samuel, tanggapin natin. Sayang ang 10 milyon. Mang Goryo, wala hong aswang. Magpapagod lang tayo eh. Baka mamaya sa halip na aswang malalaking sindikato pala yung dumukot sa anak niya. Isa pa, hindi naman natin trabahong magligtas ng kidnap na babae. Tagatumba tayo ng mga taong salot sa lipunan. Iba linya natin. Wala ka bang tiwala sa sinasabi ko? Meron ngang aswang. Kailan ba ako nagsinungaling sa inyo? Mang Goryo, pati ba naman ikaw? O sige, ganito na lang. Tatanungin natin kung sino sa mga kasamahan natin ang papayag na patusin ang alok na matandang yon. Kasama, itaas nyo ang kamay nyo kung pabor kayo. Kung gusto nyo, taas nyo. Kung ayaw nyo, huwag magtaas. Halos lahat na ng mga kasamahan nila ay nagtaasan ng kamay. Dahil na rin siguro sa pagiging desperado ng mga yon na magkaroon ng pera. Napabuga na lang ng hangin ang binatang si Samuel. Wala na siyang nagawa. Alam niya kasi na sa kanilang samahan, malakas din ang boses ng matandang si Goryo. Paano ba yan? Marami sa kanilang nagtaas ng kamay. Ano pa bang magagawa ko? Pambihira naman mga taong to. Pero wag niyo nga aasahan na maniniwala ako kagad Papayag na lang din ako bilang pakikisama. At dahil ikaw may pasimuno nito, Mang Goryo, abay, ikaw na rin bahalang kumausap sa negosyanteng yon. Anyok, wala bang iniwan na numero yung negosyanteng yon? Tara, tawagan natin ngayon.
Aba, meron. Teka lang, hanapin ko. Yes. Alin na pumunta sa tindahan ni Aling Morita. Makikigamit tayo ng cellphone doon. Nagmamadaling umalis sa mga kasamahan ni Samuel. Naiwan siyang mag-isa, kasama si Damulag. O ano, wala ka ring nagawa, no? Nagkampihan ba naman kayo eh? Subukan lang naman kasi natin. Malay mo naman, di ba? 10 milyon din yon, pre. Oo na. Makalipas ang ilang sandali, bumalik na rin sila Manggoryo. Nakausap na nila ang matandang negosyante. Kaya naman, kinabukasan ay maaga silang nagising nang dumalaw sa kanila si Don Borromeo. Hindi pa sila nakakapagtanggal ng muta ay humarap na kagad sila roon. Maraming salamat at nagbago ang isip nyo. Kailangan ko kasi talaga ng tulong ng mga kagaya ninyo. Wala na ako ibang malalapitan. Ang mga pulis naman hindi rin ako pinaniniwalaan. Ang mga nauna kong tao na kinausap, hindi na sila nakabalik. Kaya naman, sobrang saya ko talaga sa pagtanggap nyo nito. Binigyan nyo ko ulit ng bagong pag-asa. Sir, tanong lang naman po sigurado po ba kayong aswang ang kumuha sa anak ninyo? Naniniwala naman po ako sa aswang. Gusto ko lamang po makasiguro. Oo, aswang ang mga yon. Hindi ako maaaring magkamali. Kitang-kita ng mga mata ko. Saksi ako nung pasukin nila ang bahay namin. Mahaba mga kuko nila. Mahaba rin ang dila. Nanlilisik ang mga pulang mga mata. At maraming buhok sa mga braso at sa iba pang parte ng katawan nila. Sige po. Handa kaming tulungan kayo pero gusto na muna naming humingi ng paunang bayad. Delikado ang gagawin namin. Kawawa naman ang mga pamilya namin kung mamamatay kami at walang maiiwang pera sa kanila. Mautak talaga si Manggoryo. Mga wala naman na tayong pamilya, di ba? Uy, manahimik ka na lang. Sige. Wala namang problema Ngayon din, magbibigay muna ako ng 2 milyon sa inyo. Bukod pa rito ang perang ibibigay ko sa inyo na 10 milyon kapag naibalik nyo ang anak ko. Tila nagningning agad ang mga mata ng mga birador. Mababakas ang kakaibang saya sa kanilang muka. Aba, maraming salamat sa ibinigay niyong tiwala sa amin. Huwag kayong mag-alala, Don Borromeo. Gagawin namin ang lahat para mailigtas ang inyong anak. Sige, mamayang hapon ay ihahatid ko rito mga baril na kakailanganin ninyo. Lahat ng gagamitin nyo meron ako. Ipapagamit ko sa inyo. Lahat ibibigay ko. Maibalik lamang ang pinakamamahal kong anak. May larawan po ba kayo ng anak ninyo? Pwede ba naming makita? Oo, meron. Eto, kunin nyo na lang ito. Inabot ng Don ang 2 larawan ng dalaga. Namangha sila sa kagandahan ng babae. Para bang anghel ang dating nito. Kahit si Samuel, hindi naman mahilig sa babae, napatingin din na tumanga. Maria Juana ang kanyang pangalan. 22 anyos. Meron siyang tattoo ng scorpion sa batok. Kapag nakita nyo siya, ipakita nyo lamang ang larawan na yan at sabihin nyong mga tao ko kayo. Apa, copy boss. Kami na po ang bahala rito. O sige na, aalis na ako at aasikasuhin ko pa ang mga gagamitin ninyo. Hintayin nyo na lamang na dumating dito mamayang hapon. Nakipagkamay na si Manggoryo kay Don Borromeo. Hinatid na nila yun palabas ng kagubatan. Pagbalik nila sa kuta, halos magtatatalon sa tuwa ang lahat habang pinagmamasdan ng 2 milyon na nakalagay pa sa briefcase. Kumalma muna kayo. Hahatiin natin to ng patas. Sa lahat ng makakatanggap, siguraduhin nyo lang nasasama talaga kayo ha. Kasi kung hindi, malalagot kayo sa amin ni Samuel. Naintindihan nyo ba ako? Kayo rin, kung hindi kayo babalik, 10 milyon pa yung paghahatian natin. Inumpisa na nga nila ang paghahati ng pera. Pagkatapos, kanya-kanya ng larga ang mga kasamahan nila. Samuel, ayos ba? Ayos naman. Bakit parang hindi ka naman masaya? Naninibago ako sa trip natin ngayon Aswang? Ano ka ba naman? Makisama ka na lang. Ang mahalaga, may mga pera na tayo. Tapos mamaya, bago pa mga baril natin,
O di ba astig yon? Basta Manggoryo, ikaw ang mamuno sa lakad nito. Susunod lang din ako. Hindi ko talaga trip yung mga aswang-aswang na yan eh. Eh wala namang problema sa akin. O paano? Magtotongits muna ako. Tawagin niyo na lang ako kapag dumating na yung mga baril ha. Tinapik na lang siya na matanda sa balikat na naglakad na rin niyon paalis. Napapailing na lamang si Samuel. Pero kahit na papaano, masaya naman siya dahil meron na silang panggastos. Sobra-sobra pa. Maya-maya, kasama niya si Onyok at Damulag. Sabay silang umalis ng kuta para magbayad ng mga pinagkakautangan nila. Habang naglalakad, hindi maiwasan ng dalawa na magdaldal. Pero kung totoo nga may aswang ano, ang saya siguro nun. Parang pelikula lang eh. Baliw ka ba? Anong masaya dun? Wala ka bang alam tungkol sa mga aswang? Mas mahirap silang kalaban kaysa sa mga nakakabarilan natin. Ha? Talaga ba? Paano namang mahirap kalaban? Mabibilis, tapos malalakas. Hindi mo sila kagad matatamaan ng baril kasi magagaling silang magtago sa mga puno-puno at mga halamanan. May sabi-sabi pa nga sa amin sa kapis, matataas din silang tumalon. Nakikita mo yung posting yan? Yan, yung mataas na yan. Kaya nilang tumalon papunta dyan, mula rito sa lapag. Ha? Ganon sila kakaiba? Oo, ganun nga. Kaya nga mas mainam na bago tayo sumabak, may mga nalalaman din tayo tungkol sa mga aswang. Kasi maraming uri yung mga yan. Oo nga no. Tama ka sa sinabi mo. Hoy, ikaw Samuel. Kanina ka pa tahimik dyan ah. Parang hindi ka happy ah. Bigay mo na lang sa akin pera mo. Mukha mo. Pera na to eh. Ano, naniniwala ka na? Maniniwala lang ako kapag nakita ko na mismo sa harapan ko. Naku, mahirap makakumbinsi yan si Samuel. Pero tingin ko, kapag nakita niyo yung aswang, sigurado siya ang unang tatakbo. Ay, minamalit mo ba ako? Kung pasabugin ko yung utak mo ngayon, Damulag. Ito naman, masyadong seryoso. Biro lang naman eh. Iayusin niyo yung biro niyo sa akin ha. Napapansin ko nitong mga nakaraan eh, parang binabata-bata niyo ako eh. Oo, kalma ka muna. Ito naman oh. Abay, umayos kayo. Sa inis ay nauna nang naglakad ng binatang si Samuel. Umiling na lamang si Damulag at Onyok. Ako kasi, para kang timang eh. Nakakalimutan mo na bang siya yung leader ng sama natin? Oy, ngayon naalala ko na ulit. Nakapagbayad na rin sila ng kanilang mga utang. Pagkatapos noon ay bumalik na rin sila sa kanilang kuta. Dumating na rin ang mga bagong baril na sa unang pagkakataon lang nila mahahawakan ang matataas na kalibre. Tuwang-tuwa ang mga kasamahan ni Samuel. Nasanay na lang kasi sila na puro 45 na baril ang ginagamit nila. Kung minsan Armalite lang. Hanep mga pre, ngayon lang ako nakahawak ng ganito. Siguradong ubus sa atin yung mga aswang na yan. Sarap bitbitin oh. Grabe, parang malarambo dating ko ah. Ito mga gagamitin natin sa lakad natin. Di hamak na mas mabigat ito kumpara sa nakasanayan natin. Kaya maya-maya, ituturo ko sa inyo kung paano ginagamit ang iba dyan. Mga high-powered ang ilan sa mga yan. Manggoryo, sigurado ba tayong negosyante lang talaga si Don Borromeo? Mamahaling baril to eh oh. No ka ba? Bilyonaryo ang taong yon. Wala lang sa kanya to mga baril na to. Simple lang sa kanya to. Dinampot na lamang ni Samuel ang mahabang baril. Kakaiba ang bigat nito. Pero aminado siyang masaya rin siyang makahawak ng ganon. Mga kasama, makinig kayo. Mamayang pagsapit ng gabi ay lalarga na tayo para puntahan ang kinaroroonan ng dalagang si Maria Juana. Binigay sa akin ni Don Borromeo ang isang device na kung saan kayang i-track ang location ng babae. Susundan lang natin ang sinasabi sa device na yon at mahanap na rin natin siya. Ngayon pa lang sinasabihan ko na kayo, hindi magiging madali ang lakad na ito. Iba ito sa mga nakasanayan natin. Pero kailangan natin silang talunin. Tandaan nyo, tayo ang tao, aswang lang sila. Tayo ang mas may mataas na isip kumpara sa kanila.
Kaya kapag nagsimula na tayo sa misyon na ito, ayaw na ayaw ko ng tatanga-tanga ha. Ako ang pansamantalang magiging pinuno ninyo ngayon. Kaya ako ang pakikinggan ninyo. Nagkakaintindihan ba tayo mga tropa? Sabay-sabay na sumagot ang mga kasamahan nila. At makalipas nga lang ng ilang sandali, sinimulan na rin nilang maghanda. Sa unti-unting pagkagat ng dilim, sinimulan na rin nilang umalis sa kanilang kuta at naglakbay na rin. Sa unang isang oras ng kanilang paglalakbay, ay nakaramdam na agad ng pagod ang mga birador. Hindi kasi sila sanay ng lakaran. Halos lahat ng naging trabaho nila noon ay lagi silang nakasakay. Isa pa, ito ang unang pagkakataon na gubat ang kanilang dinaraanan. Wala silang karanasan sa mga ganitong lugar kaya naman naninibago sila sa sitwasyon. Sakit na ng mga paa ko. Kailangan ba talaga tayo sa gubat tayo dumaan? Base kasi rito sa device na ito, mas magandang dumaan dito kasi mas malapit. Hawak-hawak ni Mang Goryo ang isang malapad na device sa kung saan nakikita roon ang lokasyon ng dalaga mula sa kinalalagyan nila. Ang layo ba natin? Ilang araw kaya tayong tatagal dito? Ay nako, kung makakalimang pahinga ka kada isang oras, baka 10 araw tayo dito. Ano? Gusto niyo to, di ba? Huwag kayong magreklamo ngayon. Baka pagsasampalin ko yung mga mukha niyo. Bumuntong hininga na lamang ang ilan nilang kasamahan. Umupo na lang din si Samuel sa gilid at naglabas ng baon nitong pagkain. Oh, bakit ganyan kayo makatingin? Lahat tayo may mga pera ha, kaya huwag kayong makahingi-hingi sa akin. Baka bigwasan ko kayo dyan. Alam niyong maglalakbay tayo, wala kayong binaon? Kamot ulo mga yon. Hindi sila makapalag kay Samuel dahil alam nilang malilintikan talaga sila. Pagkatapos ng kanilang pamamahinga, bumalik na rin sila sa paglalakbay. Binilisan ng kaunti ang kanilang lakad. At dahil dito, meron silang nadaanan ng maliit na komunidad. May mga nakatira pala sa mga ganito kaliblib. Huwag kayong maingay. Baka magalit ang mga nakatira dito. Pumasok sila sa lugar na yon. Katakataka ang pagiging tahimik ng paligid. Wala man silang maramdaman na kahit na anong ingay. Nang lumapit pa sila ng kaunti sa mga kabahayan, bigla na lang nilang naamoy ang masangsang na nagmumula sa mga bahay. Parang mga nabubulok na. Pero kahit na ganito, tinuloy pa rin nila ang kanilang paglalakad. Sa sobrang kuryosidad kung anong meron sa mga kabahayan, sinilip nila yon sa bintana. Halos masuka-suka si Damulag na makita niya kung ano ang nasa loob. Oh, bakit? Ano bang meron doon? Kadiri pre, mga bulok na katawan ng tao. Sigurado ka bang mga tao yun? Ako nga titingin. Teka nga. Walang ya. Oo nga, tao nga to. Nagkatinginan si Samuel at Mang Goryo. Tila pareho na ang naiisip ng dalawa. Gamit ang kanilang mahahabang baril, itinulak nila ang pinto. Pagbukas nila, umalingaso ulit ang amoy at ang mga langaw naman ang nagliliparan. Isang malaking palaisipan para sa kanila kung ano ang nangyari sa mga tao roon. Lahat kasi ng kabahayan ay may mga bangkay ng tao. Ano, hindi pa ba tayo alis dito? Ang baho na eh. At saka, wala naman tayong kinalaman sa kung ano man ang nangyari sa mga yan. Hindi. Meron tayong kinalaman dito dahil tingin ko, aswang ang dumali sa mga yan. Paano mo naman nasabi, Mang Goryo? May nakita kong isang bangkay sa dulo. Parang kahapon lang siya dinali. Pagtingin ko, wakwak ang tiyan niya eh. Marami ding kalmot sa katawan. Parang bago siya mamatay nakipaglaban muna siya. Sa gilid niya kasi, may itak na may mga dugong natuyo. Hindi pa rin tayo nakakasiguro na aswang nga ang gumawa nun. Kaya dapat umalis na tayo rito. Diretsoy na lang natin ang lugar na ito. Sabi rito sa hawak ko maganda ring daan dito. Sinunod nila kung ano man ang sinasabi ng matandang si Goryo. Nang makaalis na sila roon, ay nakahinga na rin ng maayos si Damulag. Nanikip na kasi ang dibdib nito dahil sa pambihirang amoy na naglalaro sa ilong niya. Dakong 12:00 ng gabi, tumigil sila sa ilog. Pumwesto sila sa batuhan. Naglatag na sila ng kanya-kanyang tent. Magpapalipas sila ng gabi sa lugar na yon.
Karamihan kasi sa kanila nakakaramdam na rin ng antok. Onyok, samahan mo nga ako. Hahanap tayo ng mga tuyong kahoy para may pampainit tayo. Pampainit pa nga mo. Eto, abs ko. Iinit ka talaga kapag kinremate kita. Tara na, bariling kita dyan eh. Kumakamot-kamot na lang sa ulo ang binatang si Onyok at sumama na rin ito kay Samuel. Gamit ang malaking flashlight, magkasama silang naglakad sa kagubatan. Halos lahat ng nakikita nilang sanga ng puno ay puro hindi naman tuyo. Pre, Samuel, kapag nakuha na natin yung 10 milyon, magbabagong buhay ka na ba? Iniisip mo kaagad yung 10 milyon eh, hindi pa nga natin napapatunayan na totoo yung aswang. Kakaiba ka rin ano? Di, kunwari nga, totoo. Tapos, naipanalo natin to. Anong gagawin mo? Eh wala naman akong pamilya na pwedeng paglaanan ng pere. Kaya hindi ko rin alam. Baka hahanap na lang ako ng bahay sa Maynila tapos doon na lang ako titira. Eh ikaw ba? Ako? E di bibigay ko yung kalahati ng sahod ko dun sa pamilya ng pinatay natin. Ha? Sino ron? Naalala mo yung tulak ng droga sa bayan? Yung ako mismo yung bumaril? May 2 palang anak na maliit yun. Tapos yung asawa niya, buntis pa. Hindi ko alam kung nanganak na eh. Naawa lang ako. Mukha namang maayos yung babae tapos yung mga anak din eh. Nakukonsensya ka na ba sa ginagawa natin? Eh salot naman yung pinatay natin eh. Oo nga, salot. Pero sa ibang banda, biktima din ng kahirapan. Tsaka kahit na-addict yun, kawawa pa rin yung mga anak na naiwan niya kasi siya lang ang inaasahan eh. Tapos pinatay pa natin. Aba, eh kasalanan niya yun kung bakit nangyari sa kanya yun. Eh yun ang pinili niya eh. Magkaiba lang siguro tayo ng pananaw. Tara na nga, maghanap na lang tayo ng pangsiga. Tinumbok pa nila ang daan patungo sa mga kakahuyan. Medyo malayo-layo na rin sila sa mga kasama nila sa mga sandaling ito. Nakakuha na sila ng mga sanga at pabalik na sana sila nang marinig nilang parang may sumisitsit. Akala ni Samuel ay siya lang ang nakakarinig. Pero pagtingin niya kay Onyok, para din itong nagtataka kung saan yun nanggagaling. Pre, sit-sit yun ah. Rinig mo siyang galing? Hindi. Hayaan mo na. Umalis na lang tayo. Ano kayaan? Baka mamaya kalaban yun eh. Hayaan mo na nga, tara na. Nagulat na lamang silang dalawa nang meron ng humila kay Samuel. Nahawakan ito sa paa at pilit na dinadala patungo sa madilim na parte. Mabuti na lang ay nakapagpaputok agad siya kaya agad din naman siyang nabitiwan. Uy, ano yun? Totoo nga! Totoo nga ang aswang! Dahil sa nangyari, naalarma na rin ang iba nilang kasamahan. Sumunod din yon sa kanila. At nang malamang aswang ang umatake kay Samuel, nagsimula na silang kabahan. Mukhang kanina pa yata nila tayo sinusundan. Ihandaan niyo mga sarili niyo. Ligpitin na muna natin ang mga tent. Pagkatapos, hahanapin natin ang mga salot na yan. Mabilis nilang nailigpit ang tent at sa mga sandaling ito, lahat na ng kanilang armas ay nakatutok na sa kung saan-saang direksyon. Habang naglalakad, hindi nila maiwasang hindi mangamba. Kahit na may mga flashlight sila, wala pa rin kasiguraduhan kung makikita ba nila kung saan nanggagaling ang mga aswang. O ano pre, naniniwala ka na ba ngayon? Pwede bang mamaya ka na magtanong ng magtanong? Mamaya na kayo mag-usap. Ang atensyon nyo, focus lang. Tumigil sila nang nasa harapan na sila ng malaki at mataas na puno. Tinutukan nila ng ilaw ang itaas ng puno pero wala naman silang napansin na kakaiba. Pero nakarinig na lang din sila ng mga malalakas na kaluskos na nanggagaling sa gilid-gilid. Mahaba mga kuko nila. Kaya kapag nahawakan nila kayo, siguradong makakalmot kayo. O pre, may sugat nga yung paa mo oh. Ayos lang yan. Magsasalita pa sana si Mang Goryo nang biglang lumabas na ang mga aswang sa likuran ng mga puno. Hindi na sila nagsayang ng oras. Pinaulanan nila ng bala mga yon. Pero nawindang si Samuel nang makitang mabilis lang na nakakailag ang mga yon. Walang titigil! Marami tayong bala! Ang bibilis nila! Mang Goryo, kailangan natin makarating sa open area. Mas lamang sila kapag maraming puno. Sige, abante! Abante! Uy,
Galaw! Walang niya! Bawal tulala, no? Tumakbo na sila palis sa parting yon. Mabuti na lang ay walang nahila sa kanila kahit na nakabuntot lang naman ang mga aswang. Nang makarating na sila sa open area, biglang nawala ang mga kaluskos at mga angil na mga aswang. Huwag kayo makampante. Naghahanap lang ng tamang pagkakataon mga lintik na yan. Magkakadikit lamang sila noon mga sandaling yon. Nakikiramdam at mas pinatatalas ang kanilang pagmamasid. Tumagal na ng halos 3 minuto, wala pa rin paramdam ulit ang mga aswang. Tingin ko, nasa loob lang talaga sila ng kagubatan. Anong gagawin natin ngayon? Hindi naman tayo makakalis kagad. Doon din tayo sa gubat dadaan eh. Habang nandito tayo, kailangan natin pag-aralan ng mga galaw nila. Napansin ko, mas nagiging pabor sa kanila kapag madilim at maraming puno eh. Naisip na rin namin yan. Wala ka bang ibang sasabihin? Wala. Yun lang. Kailangan natin sunugin ang mga tuyong dahon sa gubat. Nang sa ganun magkaroon tayo ng malakas na ilaw. Uunahan ko. Sumunod kayo. Ihandaan yung mga pangsindi natin. Gagawa tayo ng malaking apoy. Habang ang iba naman, kayo ang babaril sa mga aswang. Ginawa nga nila ang plano ni Mang Goryo. Bumalik sila sa kagubatan. Maya-maya lang ay nagpaliyab na nga sila ng mga tuyong dahon at tuyong sanga. Mabilis na kumalat ang apoy dahil na rin sa medyo malakas ang hangin. Nang pagkaroon na ng malakas na liwanag, nakikita na nila ang galaw ng mga aswang. Sinamantala na nila yon para pagbabarilin ang mga nilalang. It's showtime na ito! Niratrat nila ng niratrat ang mga aswang hanggang sa makita nilang ilan na sa mga yon ay tinatamaan na nila. Nang maramdaman ng mga aswang na tagilid na sila sa laban, nakita na lamang nilang umatras na ang iba sa mga yon. Mabilis din naman nilang tinungo ang mga nakahandusay na katawan ng mga aswang. Kita nilang naligo sa bala ang mga yon. May iba pang aswang na talagang basag at butas na ang bungo. Grabe! Ganito pala talaga sila. Sabi nun, marami pa mga ganyan. Tapos, ganyan na ganyan din talaga mga itsura nila eh. At dahil totoo nga ang mga aswang, tsak na sobrang nasa panganib ang kalagayan ni Maria Juana. Kaya kailangan kaagad natin makarating doon. Ama ka, Samuel. Kaya tara na. Umalis na tayo dito bago pa sila bumalik ng mas marami. Sa mga sandaling yun, nakaramdam na rin ng kaba ang lalaking si Samuel. Ngayon niya mas napagtanto na maging sila nasa alanganin din ng buhay. Kaya pala galon na lamang kamahal ang bayad sa kanila ni Don Borromeo. Dahil ganun din pala kadelikado ang gagawin nila. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ng takot si Samuel. Hindi niya ito nararanasan sa iba nilang naging operasyon. Sa katunayan, minamani-mani niya lang ang mga yon. Pero kakaiba ngayon. Alam niyang hindi ito basta-basta. Sa kanilang pagmamadali, nakalabas na rin sila ng kagubatan. Meron silang narating na barangay. Pero hindi sila kaagad lumapit doon. Dahil sa pangamba na baka aswang ang mga nakatira doon. Minabuti na lang muna nilang tumigil sa hindi namang kalayuan mula roon. Mang Goryo, ako na lalapit doon para malaman kung mga aswang ba ang naroroon. Onyok, samahan mo ko. Sige, mag-iingat kayo. Magdala kayo ng 45. Tumungo-tango lang si Samuel. Sinukbit na rin niya ang 45 na baril sa tagiliran nila. Huminga ng malalim si Samuel at saka naglakad na rin palapit sa barangay na yon. Napatingin pa sila sa arko at nabasa nila ang barangay na pinagbuhatan. Onyok, kapag biglang nagpakita mga aswang at marami, tumakbo tayo pabalik ha. Walang niya. Hindi ko naranasan na kabahan ng ganito, pre. Sana lang walang mamatay sa atin. Nang makapasok na sila sa barangay na yon, meron silang nakitang matandang lalaki na nasa bakuran. Lumapit yun sa kanila at tinanong kung anong kailangan nila. Pero ngumiti lang sila at hindi na rin nila yung pinansin pa. Mukha namang hindi mga aswang ang mga nakatira dito. Paano ba malalaman kung aswang ang tao o hindi? Ang sabi ni Dagul sa akin, kapag daw baliktad ka sa mga mata nila, aswang yun. Hindi kailangan ko pag lumapit para lang makita. Kalukuhan naman yan. Nang masiguro nilang normal na mga tao lang naman ang naroroon, sinenyasan na rin nila ang mga kasama nila para sumunod. Magkakasama na sila nang mapansin nilang nagbukas sa mga bintana ng kabahayan.
Nakatingin ng mga tao sa kanila na parang hindi nagugustuhan ng mga yon ang kanilang presensya. Sigurado ba kayong hindi to mga aswang? Hindi rin namin alam. Umiti lang sa amin yung manong kaya akala namin tao lang. Pre, marunong din naman kasi ngumiti ang mga aswang, no? Ang hirap talaga kapag wala tayong kaalam-alam sa mga aswang. Nasa kalagitnaan na sila ng barangay nang biglang sumigaw ang isa nilang kasamahan. Hinila na pala yun papasok sa isang bahay. Sa puntong ito, hindi na sila nagdalawang isip na paulanan ng bala mga kabahayan. Parang mga natatarantang pusa ang mga naroroon na nagsilabasan. Ito na nga ba sinasabi ko Mga aswang! Muling sumiklab ang gulo. Sa galing na umasinta nila Samuel, marami agad ang napaslang nilang aswang. Sinubukan nilang bawiin ang kasamahan nilang nahila, pero nang makapasok sila sa bahay, inabutan nilang nakabuka na ang tiyan ng kasamahan nila. Laylay na rin ang ulo nito. Walang Walang mag-iwa-hiwalay! Bumalik sila sa labas. Maganda ang pagkakaporma ng kanilang depensa. Kaya walang makalapit na kahit isang aswang. Bawat anggulo rin ay nagagawa nilang patamaan ng bala. Sige pa! Pabawas na sila ng pabawas! Lahat yan papaslangin natin! Wala tayong titira! Mas ginalingan pa nila ang pag-asinta sa mga aswang hanggang sa tuluyan ng malaga sa mga nakatira doon. Nakahilata na ang mga aswang ng kung saan-saan. Kapag may nakikita pa silang humihinga, ay talagang tinutuluyan nila. Ang bihira naman. Lahat yata na madadaanan natin, puro lugar ng aswang Ganito pala talaga sila karami? Oo, hindi lang siguro natin alam dahil nasa liblib na lugar sila. Mas marami pa tayong madadaan ng ganito. Kaya sana kayanin ninyo. Nabawasan na tayo ng isa! Pagtingin nila sa iba nilang kasamahan, kitang-kita sa mukha ng mga yon na parang natatakot na rin. Nilapitan ito ni Samuel at pinagsasampal na malakas. Hoy! Nakikita niyo ba mga itsura niyo? Para kayo mga basang sisiw na iniwan ng inahin Huwag niyo akong pakitaan ng ganyang mukha Kayo ang may gustong tanggapin ng trabaho na to kaya pakitaan niyo ako ng tapang. Pagbabarilin ko na kayo Uy! Mais nga kayo! Walang panghihinaan ng loob! Kita niyo naman napatay na natin silang lahat. Ang tanong kasi rito, hanggang kailan tayo tatagal? Hanggang kailan tatagal ang mga bala natin? Paano kung mas marami pa sila at sa susunod maubusan na tayo ng bala? Hoy, hindi nakakatulong yung mga iniisip mo, damulag Kung mag-iisip lang kayo ng positibo, mas magiging maayos ang lakad natin. Pero kailangan din natin isipin yung mga pwedeng mangyari. Positibo ka ng positibo Kung iisipin mong mamamatay lang din tayo, di mas lalo lang tayo mawawala ng lakas ng loob. Akala ko ba nakakita ka na ng aswang noon? Pero bakit parang ikaw pang unang takot na takot ngayon, damulag? Hindi ako natatakot. Iniisip ko lang ang kaligtasan natin. Ang kaligtasan ay yung hindi sana natin tinanggap ito. Pero sino bang nagpumilit? Ikaw! Kayo! Kaya manahimik ka dyan. Pinasok natin to, tapusin natin to hanggang kamatayan. Samuel, Damulag, huwag na kayo magsagutan. Wala tayong mapapala sa ganyan. Ang isipin na lang natin sa ngayon ay kung saan mas magandang dumaan nang hindi nakakasalubong ang mga aswang. Base dito sa device nasa kalahati na rin tayo. Tayo na! Kailangan na natin magpatuloy. Nauna nang naglakad si Samuel at si Manggorio. Nilapitan naman agad ni Onyok ang binatang si Damulag. Hayaan mo na, pre. May punto naman talaga si Samuel Kinakabahan ako sa mga susunod na mangyayari, pre. Sana lang talaga maibalik ng 2 milyon ang buhay natin kapag namatay tayo. Relax ka lang kasi. Ito naman ang isipin mo, may 10 milyon pang naghihintay sa atin. Inabot na sila ng umaga kakalakad. Naging kampante na rin silang magpahinga sa sandaling ito dahil maliwanag na naman. Nasa ilalim sila ng mga puno. Nakatulog na ang iba, habang si Samuel at ang 2 niyang kaibigan ay nanatili pa ring mulat. Hindi sila makampante kahit na umaga na naman. Samuel, pasensya ka na kanina Nag-aalala lang talaga ako Nilapitan siya ni Samuel at tinapik sa balikat. Ayos lang yun. Sa totoo lang, iniisip ko rin naman yun Nababahala rin naman ako. Pero kasi, nandito na tayo, pre. Wala na tayong magagawa kundi magpatuloy. Kasi,
Wala rin naman kasiguraduhan yung ligtas tayo kung babalik pa tayo. Basta Damulag, huwag kang kabahan. Hanggat kasama mo kaming dalawa, hindi ka namin iiwan, no? Walang iwanan. Sige, maraming salamat. Sa totoo lang kasi, takot talaga ako sa aswang nung bata pa lang ako eh. Ang dami kasi talaga niya sa amin noon. Uubusin natin ang mga lintik na yan at ibabalik natin si Marijuana sa ama niya. Pagkatapos, happy-happy na. Hindi na tayo babalik dito. Tiis-tiis lang muna sa ngayon. Nasan nga pala si Mang Goryo? Ang sabi niya kanina, iihi lang. Ayun, di na nakabalik. Gagi, kanina pa ba yun? Mga 10 minuto na rin Baka kung ano na nangyari doon. Damulag, dito ka lang Tara Onyok, hanapin natin. Nagmamadali silang tumungo sa dinaanan ng matandang si Goryo pero bigo silang makita ang matanda roon. Sinubukan pa nilang mas lumayo hanggang sa nakita na nga nila si Mang Goryo na nakaupo sa gilid. May sugat na sa kamay. Mang Goryo! Pagalintik! Bakit pa kayo sumunod? Huwag kayo lalapit! Ano po ba nangyari? Bakit may sugat kayo sa braso? Ang lupang dadaanan nyo! May lumalabas na aswang sa ilalim yan! Ano ho? May ganun bang aswang? Nakita ni Samuel na naiwan pala ni Mang Goryo ang baril nito sa gilid kaya hindi yun makapalag. Kaya ang ginawa ni Samuel, niratrat niya ng balang sinasabi ni Mang Goryo na lupa. Nakarinig sila roon ng mga pagdaing sa ilalim. Sinamantala na nila ang pagkakataon para lumundag papunta sa kabila. Ano Mang Goryo? Kaya niyo bang maglakad? Oo. Paano man ang pinanglalakad, hindi ba? At hindi kamay. Kamay ang may sugat sa akin. Ay sus, namiloso po ka pa. Pasaway ka kasi, lumayo ka pa eh. Hindi ko naman alam na may ganyang aswang. Bigla na lang lumabas habang naihi ako. Buti hindi nabulot yung putotoy niyong lanta. Abay, sira ulo ka pala eh. Matapos magamot ang sugat ni Mang Goryo noong mga sandaling yon, hindi pa rin sila nagtagal doon. Habang tumatagal, mas lalo nilang nararamdaman na mas nalalagay na ang mga buhay nila sa panganib. Maghapon silang naglakbay. Ubus na ang mga pagkain nila. Wala na rin silang inumin. Kailangan nilang maghanap ng lugar na pwede nilang hintuan pansamantala. Malapit-lapit naman na ang patutunguhan nila, pero kailangan nila makapagpahinga dahil alam nila anumang oras ay mapapalaban na sila sa mga aswang. Makalipas lang ang ilang minuto, napatigil sila sa isang lumang bahay na kanilang nadaanan. Sira-sira na ang mga dingding doon. Tanging bubong na lamang ang medyo maayos. Nang masiguro nilang ligtas naman ang area, pumunta na muna sila roon. Sakto naman, biglang bumagsak ang malakas na buhos ng ulan. Malas naman talaga kung kailan malapit na tayo saka pa uulan ng ganito. Mang Goryo, mga ilang oras na lang bang lalakarin natin? Tingin ko naman, wala nang 1 oras to. Kakaunting kembot na lang, naroroon na tayo. Kailangan na lang nating hintayin na tumila ang ulan na ito. Mas lalo pang bumuhos ang malakas na ulan at halos hindi na rin sila magkarinigan. Malakas din ang hangin ng mga sandaling to. Malakas din ang hangin sa mga sandaling yon, kaya kahit na nakasilong sila. Teka, nasaan si Natoy dyan? Nakatayo lang sa gilid yun Hindi rin alam ng iba nilang kasama ang sagot sa tanong na yon. Maging ang mga yun din kasi ay nagtataka. Maya-maya pa, bigla na lang din may humila sa isa pa nilang kasama na si Berong. Hindi man nila nakita kung ano ang humila roon, malakas ang kanilang pakiramdam kung ano yon. Mga aswang! Ihanda niyo sarili niyo! Isang malaking pagsubok para sa kanila ang puntong ito. Dahil kasi sa lakas ng ulan, hindi nila maramdaman o marinig ang kilos ng mga aswang. Visit naman talaga kasing ulan to eh. Hindi tuloy natin malaman kung nasaan yung mga kalaban. Basta magsama-sama lang tayo. Walang mag-iwalay. Dikit-dikit ang mga birador. Pero kahit na ganito, isa-isa pa rin silang nababawasan. Bukod kasi sa wala na silang marinig, madilim na rin ang kanilang kinalalagyan. Bumuntong hininga na lamang si Samuel. Kabado na siya sa anuman ang sasapiti ng mga buhay nila. Ilang minuto silang nakiramdam, nag-abang at nagbasid sa madilim na paligid.
hanggang sa tuluyan nang lumabas sa mga aswang mula sa gilid-gilid. Nagpaputok na sila, pero masyado mabibilis ang mga nilalang na yon. Ibang-iba yon kumpara sa mga nauna na nilang nakalaban. Sa ibaba sila nang gagaling! Tumingin sa baba! Pinagbababaril nila ang mga gumagapang, pero kahit isa sa mga yon ay wala naman silang matamaan. Hanggang sa dumating na nga sa puntong silang 4 na lamang ang natitira. Wala na mga kasama nilang kanina lang ay nasa tabi nila. Biglang natigil ang pag-atake ng mga aswang. Pero ang kaba na nararamdaman nilang 4 ay patuloy pa rin tumatakbo. Humina na rin ang ulan noon, kaya kahit na papaano ay nakakarinigan na rin sila. Maya-maya pa, nakita na lang nilang may dumating na matandang babae. Basang-basa ito sa ulan, pero mukha namang itong hindi nilalamig. Hindi nila gaanong nakita ang mukha pero batid nilang ang matandang yon ay isa ring aswang. Sino kayo? At bakit kayo narito sa lugar namin? Ikaw ang unang magpakilala. Sino ka ba? Ako si Cora. Ako ang unang aswang sa probinsyang ito. At ako ang kasalukuyang pinuno nila. Anong kailangan nyo rito? Meron kaming babae na hinahanap. Si Maria Juana ang pangalan. Sabi ni Don Borromeo, binihag niyo raw siya. Ibigay niyo siya sa amin para wala nang masaktan. Hindi namin ibibigay sa inyo si Maria Juana. Mamamatay muna kayo bago nyo makuha ang apo ko. Apo? Ano pinagsasabi mo? Hindi naman aswang ang dalagang yon. Manang, ayaw din namin ng karahasan. Kaya kung maaari ibigay niyo na lang sa amin yung babae para matapos na to. Nag-aalala na sa kanya si Don Borromeo. Wala siyang karapatan sa apo ko. Irresponsable siyang tao. Kung gusto niyong makuha si Maria Juana, paslangin niyo muna ako! Kung yan talaga ang gusto mo, edi pagbibigyan kita. Sandali lang, Manggoryo. Baka madaan pa natin to sa mabuting usapan. Inawat ni Samuel si Manggoryo sa tangka nitong barilin si Cora. Nagbabakasakali si Samuel na makikinig pa sa kanya ang matandang aswang. Nararamdaman niya kasing parang hindi naman masama si Cora. Manang Cora, nakikiusap po kami sa inyo. Ibigay niyo po sa amin si Maria Juana para po makauwi na rin siya sa kanila. Natitiyak ko pong takot na takot ngayon ang babaeng yon. Kung talagang apo niyo po siya, meron pa naman kayong kaunting awa sa apo niyo. Hayaan niyo na lang siyang mabuhay ng normal. Sa sinabing yon ni Samuel ay tila napaisip ang matandang babae. Para bang humina ang tensyong nararamdaman nila. Buong akala ni Samuel ay magiging maayos ng lahat nang biglang nagpaputok ng baril si Manggoryo. Niratrat niya ng bala si Aling Cora. Mangisay-ngisay pa yon dahil sa dami ng balang sinalo na matanda. Pagkatapos noon, lumusob na rin ang ibang aswang. At dahil madali na rin nilang nakikita ang mga yon, tinamaan na nila yon. Agad-agad na namatay ang mga aswang. Kung masaya si Manggoryo sa mga nangyari, kasalugat naman ang naramdaman ni Samuel. Bakit mo ginawa yun, Manggoryo? Bakit? Mali ba ginawa ko? Kapag hindi natin pinaslang ang mga yan, tayo ang mamamatay. Makikinig na sana sa akin yung matanda eh. Makukuha na sana natin si Maria Juana, pero bakit mo pinangunahan? Hindi kita kailangang pangunahan. Dahil sa misyon na ito, ako ang pinuno. Nakakalimutan mo na bang ikaw mismo ang naglagay sa akin sa posisyon na yon? Pero sana nag-isip ka. Ang prioridad natin dito, yung babae. Dahil doon tayo magkakapera. Paano natin mahahanap ang babae kung pinatay mo na yung nakakaalam? Naririnig mo ba ang sarili mo? Aswang ang mga yan. Hindi ka pwede magtiwala sa mga yan. Nararamdaman kong hindi naman masamang aswang yung matanda. Meron siyang pangunawa. Pero buhay ang nakataya dito. Buhay nating lahat. Tapos ibabase mo lang ang lahat sa pakiramdam mo. Nawala na ang mga kasama natin. Hindi lang ang mga aswang na kasama na matandang yan. Tapos sasabihin mong makikinig siya sa'yo? Ha! Nababaliw ka na ba talaga? Mukhang ikaw ang nasisiraan ng bait eh. Dahil padalos-dalos ka. Tama na nga yan! Wala namang mangyayari kung magtatalo kayong dalawa eh. Oo nga, sa halip na magkaganyan kayo, bakit hindi na lang natin ipagpatuloy yung paghahanap sa babae? Total, malapit naman na tayo. Kayo na lang. Ayaw ko makisama sa tao na maramdamin na binabase ang mga buhay natin sa kutob at pakiramdam.
Masyado ka pa talagang bata! Bagito! Eh ikaw, matanda ka na. Dapat talaga magpahinga ka na eh. Bulok na ugat mo. Eh bahala kayo sa buhay niya! Uy, Banggonyo! Saan ka pupunta? Bumalik kayo! Pabayaan mo siya. Hayaan natin siya umalis. Magiging problema lang natin yan kapag nalagay na tayo sa alanganin. Eh kung mapano siya sa paglalakad niya mag-isa? Eh di wala tayo kasalanan dun. Siya ang kusang humiwalay eh, at hindi tayo. Eh bakit naman kasi kayo nag-away? Nakakainis naman oh. Move on na. Kailangan na natin magpatuloy. Eh paano natin mahanap yung babae na kay Mang Goryo ngayong tracking device? Malapit na dito yung kinaroroonan ni Maria Juana. Kaya hindi naman na tayo mahihirapan eh. Sandaling pinigmasdan ni Samuel ang matandang si Cora na nakabulagta. Napailing na lamang siya. Tumalikod na sila at sisimula na sana maglakad, pero nakarinig sila ng malakas na angil. Nang humarap sila ulit sa matanda, nakita nila yung nakatayo. Kahit maraming dugong umaagos mula sa katawan nito, para bang wala pa ring nangyari. Hindi niyo makukuha ang apo ko! Mamamatay muna kayo! Gumapang ang matandang babae papunta sa kanila. Agad namang nagpaputok ang tatlo pero madali lang sila nitong nailagan. Hanggang sa hindi na nila namalayan na nakalapit na yon. Hinila nito si Damulag patungo sa madilim na parte. Narinig ni Samuel at Onyo kung papaano pagkakakalmutin si Damulag. Hanggang sa maya-maya lang, hindi na nila narinig ang sigaw ng kanilang kaibigan. Si Damulag! Focus! Huwag kang emosyonal! Halos isang minuto ring nanatili ang katahimikan. Nagulat na lamang si Samuel nang si Onyok naman ang nahila. Mas mahaba at mas makakapal na buhok ang pumulupot sa paa ng binata. Hinila papunta rin sa madilim na parte. Sinubukan ni Samuel na paputokan ng matanda, pero wala siyang napala. Nanahimik ulit ang paligid. Sinyalis lang na dedo na rin ang kanyang kaibigang si Onyok. Takot na ang binatang si Samuel habang kung saan-saan niya tinututok ang dulo ng baril. Lumabas ang matanda sa gilid. Agad niya naman yung pinaputukan ng baril, pero mabilis itong nakailag at nakalapit sa kanya. Inagaw na matandang si Cora ang hawak niyang baril. Pagkatapos ay kinalmot siya ng mahaba sa dibdib. Napaupo na siya sa sandaling yon. Ramdam na ramdam ni Samuel ang kakaibang hapdi na nagdudulot ng pananayo ng kanyang mga balahibo. Magbabayad kayo sa mga ginawa niyong pagpatay sa mga kasamahan ko! Hindi namin kasalanan yon. Ginawa lang namin ang dapat para protektahan ang mga sarili namin. Protektahan ng sarili? Eh kayo ngang mga taong mararahas! Wala kaming galit sa mga aswang. Napagutusan lang kaming kunin sa inyo si Maria Juana. Yun lang. Hindi niyo makukuha ang apo ko! Dahil sa mga sandaling ito, tatakpusin na kita! Muling lumapit ang matandang aswang. Pinagkakakalbot siya nito sa kung saang parte ng kanyang katawan. Noong mga sandaling yon, tanggap na ni Samuel na yun na nga ang kanilang katapusan. Habang pinagmamasdan niya ang nakakatakot na mukha ni Cora, unti-unti na niyang nararamdaman ang pagbagal ng tibok ng kanyang puso. Hanggang sa tuluyan na nga siyang mapapikit. Pagdilat niya, akala niya ay nasa langit na siya. Pero naroon pa rin siya. Pakiramdam niya ay nakatulog siya ng mahaba. Pagbangon niya, nagtaka siya. Wala ng kanyang mga sugat. Sa pagkakaalala niya kasi, pinagkakakalmot na siya ng matandang aswang. Nagtataka siya. Nalilito. Napapatanong. Nung nangyari, bakit wala na yung mga sugat ko? Sinuri niya ang hinihigaan niya at naroon ang mga dugo. Kaya naman malakas ang kanyang paniniwala na totoong pinagkakakalmot siya ni Aling Cora. Mas lalo pa siyang nawindang nang biglang lumabas sa halamanan ng kanyang dalawang kaibigan. Kagaya niya, wala na ring sugat si Damulag at si Onyok. Pre, ikaw din? Ano ba talaga nangyayari? Immortal na ba tayo? Akala ko patay na ako eh. Ewan ko, hindi ko rin alam. Basta paggising ko wala na yung mga sugat ko. Tapos, ang gaan ng pakiramdam ko. Eh teka, ano yung nasa leg mo? Quintas? Ikaw din meron? Ako rin? Eh para saan to? Para yan sa inyong proteksyon, kalakasan at kausayan.
Sabay-sabay silang napalingon nang marinig ang boses ng batang lalaki. Pagtingin nila, maputi ang bata. Kahit ang buhok din ito. Nakatayo yun sa gilid na parang isang matanda na maraming alam. Sino ka bang bata ka? Bakit ka nandito? Sino mga magulang mo, ha? Alawakan ng pangalan ko, isang batang diwata. Batang diwata? Pinaglololoko mo ba kami? At talagang nagpakulay ka pa talaga ng buhok mo, ha? Bata, umuwi ka na sa inyo. Maraming aswang. Nakita mo naman, oh. Maraming bangkay na nakaandusay. Mga aswang yan. Alam ko na aswang ang mga yan. Alam ko lahat ng nangyari. At alam ko rin na muntikan na kayong mamatay kung hindi lamang ako dumating. Ako ang nag-alis sa mga sugat ninyo. Ako ang dahilan kung bakit kayo buhay ngayon. At ang kwintas na yan ay mga anting-anting na magagamit nyo para labanan ng mga aswang. O ikaw bata, hindi kami nakikipagbiruan, ha? Kung totoong diwata ka, patunayan mo nga sa amin. Mga ilang sandali lang, bigla na lamang nagliwanag ang mga kwintas na suot-suot nila. Nanlalaki ang mga mata nila nang makita yon. Magkakaroon kayo ng proteksyon, kakaibang lakas at kahusayan sa pakikipaglaban. Gagana lamang ang anting-anting na yan sa loob lamang ng 2 araw. Kailangan nyo nang magmadali. Puntaan nyo ang mga aswang. Iligtas nyo ang gusto nyong iligtas. Talunin ang mga aswang para sa sanlibutan. Samuel, baka totoo nga sinasabi niya. Diwata nga siya talaga. Sa inyo nakasalalay ang buhay ng maraming tao. Kaya naman, umaasa ako magagawa nyo ng maayos ang misyon na ito. Hindi lang para sa pera, kundi para na rin sa kapakanan ng nakararami. Napasigaw ang 3 birador nang bigla na lamang nawala sa hangin ng bata. Nagtayuan ang mga balahibo nila. Hinanap-hanap pa nila kung nasaan ang bata pero wala na silang nakita. Totoo nga, pre. Totoo nga diwata yung batang yun. Ibig sabihin, magiging superhero na ba tayo? Yung superhero pinagsasabi mo. Baka mamaya kung ano pa mangyari sa atin dahil sa kwintas na ito Hindi ka ba nakikinig kanina? Yang kwintas na yan, tutulungan tayo para makalaban sa mga aswang. Ang ibig ko sabihin, wala naman tayong alam kung paano ginagamit to. Napabuntong hininga na lamang si Samuel. Naguguluhan man sa mga nangyayari, nagpatuloy na rin sila sa kanilang paglalakbay. Sinubukan nilang hanapin din si Mang Goryo, pero nabigo silang makita yon. Na nilang naglalakad, sa wakas ay may narating na rin silang tila isang kuta ng mga sundalo. Nakita kasi nila ang mga nakasampay na mga uniforme ng mga sundalo roon. Lalapitan na sana nila yon, pero agad silang nakaramdam ng kakaibang pag-aalinlangan. Bigla na lang bumigat ang kanilang pakiramdam. At parang may kung ano-ano silang naririnig na hindi nila naiintindihan. Nakita rin nilang tila umiilaw-ilaw ng mahina ang suot-suot nilang anting-anting. Kaya naman pakiramdam nila ay hindi nga sundalo ang naroroon, kundi mga aswang. Bigla na lang ako kinutuban. Nararamdaman niyo rin ba? Oo, siguro dahil nga talaga ito sa anting-anting na to. Kung ito talaga ang dahilan, ibig sabihin, magagamit nga talaga natin ito sa misyon natin. Huwag na kayo maingay. Pag-isipan na muna natin kung paano tayo lalapit dyan. Nagmasid-masid sa paligid ang magkakaibigan. Wala silang nakikitang nasa paligid. Ang tanging nararamdaman at naririnig lamang nila ay ang mga nasa loob ng tent. Bumuntong hininga si Samuel. Pumikit sandali para pakiramdaman ang sarili. Mga ilang sandali lang muli na siyang dumilat. Tila nagkaroon kasi siya ng pangitain na malalakas na aswang ang naroroon. Oh, bakit pre? Iwasan natin ang tent na yan. Malalakas ang mga nandyan. Teka, paano mo naman nasabi? Parang tumagos yung tingin ko sa tent na yun Basta, hindi ko maintindihan. Ayos din talaga tong kwintas na to Kung ano-ano na lang ang nagagawa natin. Aalis na sana sila pero nagulat sila nang biglang maramdaman nilang may nakatayo sa kanilang likuran. Paglingon nila, nakita nila ang isang aswang na laylay ang dila. Hindi nagdalawang isip ang tatlo. Pinaputukan nila ng baril ang aswang na yon. Napatay nila ang aswang. Pero dahil sa ginawa nilang yon, nabulabog naman ang mga nasa loob ng tent. Nagsilabasa ng mga yon
at agad silang pinalibutan. Sa kamalas-malasan pa, sabay-sabay pa silang naubusan na ng bala. Magkakatalikod silang tatlo. Tanging kamao na lamang ang magagamit nilang panlaban sa mga sandaling yon. Mga pre, palagpong palag ah. Wala na tayong magagawa. Mamamatay tayo dito kung hihina-hina tayo. Mga pre, bakit ganito yung kamao ko? Parang ang gaan-gaan. Tapos parang nararamdaman kong malakas. Oo, ganun din ako eh. Kung ganon, samantalahin na natin ang pagkakataon. Sabay-sabay na lumusob ang mga aswang patungo sa kanilang kinatatayuan. Pagsapak ni Samuel sa isang aswang, nagulat siya nang makitang tumalamsik ang aswang at hindi na muli pang nakabangon. Pati ang mga aswang ay nagtataka sa kakaibang lakas ni Samuel. Mas lalo pang nawindang ang mga aswang na yon nang sumuntok na rin si Damulag at Onyok. Basag-basag ang mukha ng mga halimaw. Laylay ang mga panga at ang iba ay nagkandabali-bali pa ang mga buto. Sa isang sapak lang, patay agad ang mga aswang. Nawala ang pangamba nila na malalakas ang mga yon. Mas lalo tuloy silang nilakasan ng loob. Walang ya. Sobrang sarap sa pakiramdam. Hoy, ikaw aswang! Lumapit ka rito! Sasapakin ko yung mukha mo hanggang sa manghirap ka ng mukha sa kalabaw! Tila natatakot na ang natitirang aswang. Noong mga sandaling yon, tangkang tatakas ang aswang pero nagulat sila nang biglang parang hangin na lumapit si Samuel doon. Nanlaki ang mga mata ng aswang dahil sa pagkabigla. Agad na binigyan ni Samuel ng uppercut ang aswang na yon na kalaunan ay namatay rin naman. Pampira! Paano mo nagawa yung pre? Hindi ka namin namalayan na nasa harapan ka na ng aswang ah. Turuan mo naman kami noon. Ewan ko, hindi ko rin alam. Parang kusang kumilos yung katawan ko eh. Kakaiba nga ito. Totoo nga sinasabi ng batang yun. Pinasadahan nila ng tingin ng mga aswang na naroon. Nakahandusay na ang mga yon. Nilisan nila ang lugar na yon at pinagpatuloy pa rin ang kanilang paglalakad. Nung una, akala nila'y makakarating na sila kaagad sa kinaroroonan ng babaeng si Maria Juana. Pero nagkamali sila. Inabot pa sila ng umaga sa daan. Alas 6 na pero hindi pa rin natin makita kung nasaan yung babaeng yun. Bakit ba kasi hindi natin magamit tong anting-anting para mahanap yung taong hinahanap natin eh? Malma ka, mahanap din natin yon. Sa ngayon kailangan na muna natin magpahinga. Dun, sa malaking bato na yon. Tara! Umupo ang tatlo roon. Napasandal. Ramdam na nila ang pagod. Pero katakataka na hindi sila nagugutom. Hindi rin sila pinagpapawisan. Bagay na kakaiba para sa kanila. Muling hinawakan ni Samuel ang anting-anting. Namamangha niya itong tiningnan. Sa isip-isip niya, pangalawang buhay na nila yon. Napangiti na lang sila saglit. Lihim siyang nagpasalamat sa batang si Alawakan. Dahil kung hindi dahil sa batang diwata, baka matagal na silang nabubulok habang kinakain ng mga uod. Nasaan na kaya si Mang Goryo, no? Oo nga, napakadelikado pa naman sa kagubatan, lalo na kung mag-isa siya. Yan niyo na siya. Pinili niyang umalis eh. Tanggapin niya ng maluwag sa kalooban niya kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Kahit naman kasi papano, naging miyembro din natin siya. Kaya hindi mo rin maalis sa amin na mag-alala. Mabuti pa ipagdasal na lang natin na sana nasa maayos lang siyang kalagayan. Sa halip na yan ang ipagdasal nyo na lang sana na makita na natin si Maria Juana. Huwag na nating sayangin ang oras sa mga taong nang iwan sa atin. Pansin ko lang ha, bakit parang nagbago ang tingin mo kay Mang Goryo? May napag-awayan ba kayo bago tayo sumabak sa misyon na ito? Napailing na lamang si Samuel. Hindi niya yung masagot kahit na wala naman silang alitan na matanda. Ang totoo, bigla na lang din kasi siyang hindi naging komportable sa mga kilos ni Mang Goryo. Napapansin niya kasi na kung paano ito tumingin at kung minsan pa ay lihim na bumubulong. Parang meron itong kakaibang gustong mangyari. Pakiramdam ni Samuel ay hindi niya kilala ang matandang yon. Tara na, lumarga na tayo. Mas magandang lumakad dahil maliwanag pa. Mahihirapan ang mga aswang sa atin. Nauna nang naglakad si Samuel. Napakamot na lamang sa ulo si Onyok at si Damulag. Anong problema nun? Ewan, baka may buwanang dalaw siya.
Sa muli nilang paglalakbay, may mga nadaanan silang mga baryo. Normal na baryo yon ng mga tao kaya wala silang pangamba. Nakakain sila roon gamit ang mga perang dala nila na nakabalot pa sa plastic. Kahit na papaano rin, nakakapagpahinga na rin sila. Naging kalmado pansamantala ang kanilang kalooban. Habang nakatambay sa kainan, hindi maiwasan ni Samuel na magmasid sa paligid. Kahit kasi sigurado naman silang walang aswang sa kanilang kinalalagyan, hindi pa rin niya magawang maging kampante. O ano, tara na? Madaling-madali naman to. Mamayang konti. Kakakain lang natin eh. Tara na, nasasayang ang oras natin eh oh. Dismayadong tumayo si Damulag at Onyok. Pero napatigil sila nang marinig nila ang pamilyar na boses ng isang matanda. Malayo pa yun sa kanila pero dahil sa talas ng kanilang pandinig, alam nilang mula yun kay Cora. Ang pinuno ng mga aswang na muntikan na nilang ikamatay. Dito, bilis! Agad-agad silang gumilid. Nakita nilang nagbigay galang ang mga tao sa matandang si Cora. Bagay na nagdulot naman ng kalituhan sa kanila. Akala ko ba hindi aswang ang mga narito? Bakit parang kilalang kilala nila yung matandang yon? Mukhang nagkamali na naman tayo ng pinuntahan ah. Hindi baryo ng mga aswang to. Ha? Anong ibig sabihin nun? Tingin ko, alipin ng mga aswang ang mga tao dito. Ewan ko ang mahalaga ngayon, kailangan na nating umalis bago pa nila maalaman na nandito tayo. Kung sundan natin kaya yung matandang yan, para malaman natin kung nasaan si Maria Juana. Oo nga, magandang ideya yun. Magandang ideya, pero delikado na iisip mo, Damulag. Bakit ka ba natatakot? May mga kapangyarihan naman na tayo ah. Malalakas ang suntok natin. Sige na, Samuel. Para saan pa't nagkaroon tayo ng ganitong anting-anting kung hindi rin naman tayo mapapasabak? Huminga ng malalim si Samuel. Sa isip-isip niya, may punto naman ang dalawa niyang kasama. Kaya kahit na medyo nag-aalangan siya, pumayag na lamang ito sa gusto ni Damulag at Onyok. Inobserba nila ng maayos ang galaw ni Aling Cora. Wala itong kamalay-malay na sumusunod na pala rito ang tatlong binata. Sa kasusunod nila, nakaisip si Samuel ng paraan. Isang paraan na kailanman hindi may isip ni Damulag at Onyok. Magpahuli tayo. Ano? Nababaliw ko na ba? Lakas naman ang tama mo, pre. Epekto ba yan ng sinigang na matabang? Kapag nahuli tayo, dadalhin nila tayo sa kuta nila. Kaya mas madali nating malalaman kung nasaan si Maria Juana. Kapag nahuli at dinala nga tayo sa kuta nila, ano na mangyayari sa atin? Hindi na tayo makakatakas. At saka, buti sana kung doon nila tayo dadalhin. Magtataka din na matandang yun kung bakit buhay pa tayo. Kung sakaling mahuli tayo, madali naman tayo makakatakas kapag naroon na tayo. Malalakas na tayo ngayon, di ba? Hindi na tayo normal na tao. Kapag nagtaka naman ang matandang yon kung bakit buhay pa tayo, palalabasin natin na nababaliw na siya. Itatanggi lang natin ang itatanggi na pinatay niya tayo. Hanggang sa mainis siya at hulihin na lang tayo. Itong tatandaan nyo wala tayong gagawin. Susuko lang tayo. Hindi tayo pwedeng gumamit ng lakas dahil makakahalata ang matanda. Nagkatinginan si Damulag at Onyok. May tiwala naman sila kay Samuel dahil matagal na rin naman nila itong pinuno. Kaya naman pumayag din sila sa kagustuhan ng binata. Kumuha lamang sila ng tiyempo. Hinintay lang nila na makarating si Aling Cora at ang kasama nito sa parting walang gaanong tao. Nang maihanda ang sarili ay agad silang lumabas. Nagulat ang matandang si Cora nang makita sila. Iba na nga ang mga suot na damit ng tatlo. Sinadya nilang magpalit para lalong mabaliw sa kakaisip si Aling Cora. Gagi! Takbo! Aambang tatakbo ang tatlo pero bigla na lamang silang napalibutan ng mga kasama na matanda. Nagkunwari silang natatakot. Nagdikit-dikit sila at nagyakapan. Pakiusap! Huwag niyo kaming saktan! Ulihin niyo na lang kami pero huwag niyo na lang kaming sasaktan! Oo nga po, nagmamakaawa kami sa inyo. Bakit buhay pa kayo? Bakit wala na mga sugat ninyo? Paano kayo nakaligtas? Pinatay ko na kayo Nagkakamali yata kayo. Ngayon ka lang po namin nakita. Ibig mo sabihin, ginagawa mo ba akong sinungaling? Pinaslang niyo ang mga kasama ko gamit ang mga mahaba niyong baril. Ginawa niyo yon dahil gusto niyong kunin sa akin ang apo kong si Maria Juana. Nakatinginan ng tatlong magkakaibigan
Napapakamot na lamang sila sa ulo na kunwari ay walang alam sa sinasabi ng matanda. Pasensya na po talaga kayo. Hindi po talaga namin alam ang sinasabi niyo eh. Teka, ano po ba kayo? Mga rebelde po ba kayo? Hindi niya ako maloloko. Kayo ang pinaslang ko. Nilasog-lasog ko na ang katawan ninyo kaya paano kayo nakaligtas? Paano kayo nabuhay? Mukhang nag-uulyanin na po kayo. Kung kami ang pinaslang ninyo, kung nilasog-lasog niyo po kami, di sana marami kaming sugat, kundi kaya patay na nga kami. Pero tingnan niyo, wala po kaming kahit na anong galos. Maniwala po kayo sa amin. Hindi po talaga kami yung sinasabi niyong pinatay ninyo. Kung kami naman po yun paano po kami mabubuhay? Mga pangkaraniwang tao lang naman po kami. Kaya nakikiusap po kami. Huwag niyo po kaming saktan. Sinusundan lang naman namin po kayo kasi akala namin pwede kami makahingi ng tulong sa inyo. Maniwala po kayo, hindi po kami ang tinutukoy ninyo. Nang makita nilang tila natutulig na ang matanda, mas lalo pa nilang ginalingan ang pagpapanggap. Hanggang sa dumating na ang puntong nairita na ito. Wiset! Sumasakit ang ulo ko sa inyo. Hindi ako pwede magkamali. Kayo talaga yun Pero paano kayo nabuhay? Bakit parang ayos lang kayo? Wiset! 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 Makakalimutin na po kayo. Yun po ang ibig sabihin nun. Manahimik ka! Mga kasama! Dalhin niyo mga ito sa atin! Kailangan ko malaman kung nagsasabi nga ba ng totoo mga siraulong ito! Lihim na natuwa sila Samuel. Agad silang hinablot ng mga kasamang lalaki na matandang babae. Halos makaladkad na rin sila nang maglakad na rin sila paalis. Noong mga sandaling yon, inihahanda na nila ang kanilang sarili. Batid nilang anumang oras ay mapapalaban na sila. Makalipas lang ang halos 1 oras na paglalakad sa kanila, marurumi na rin ang mga paa nila dahil sa mga putik na dinaanan. Nakarating na rin sila sa kuta ng mga aswang. Agad silang dinala sa isang kulungan, pero hindi pa nila nakikita ang dalagang si Maria Juana. Hindi ba tayo tapos? Mamayang gabi, babalikan ko kayo. Kapag hindi kayo umamin, mamamatay kayo kaagad! Ngumisi na lamang si Samuel. Alam naman kasi niyang umamin man sila o hindi, papatayin pa rin naman sila. Umalis ang matandang si Cora at naiwan sila sa kulungan. Mabaho at mapanghipa ang kulungan na kinalalagyan nila. Pero wala silang magagawa kundi ang tiisin na lamang yon. Naging epektibo yung ginawa natin. Nabubuang na siya. Kita niyo naman kung paano niya isipin yung mga nangyari. Effective nga. Pero nandito naman tayo ngayon sa napakabawang kulungan na to. Dito yata nagbabanyo to mga aswang na to Huwag ka na nga mag-inarte. Mabuti pa nga nakarating tayo dito Ang kailangan na lang natin gawin, hanapin si Maria Juana. Tama si Onyok. Ngayon nandito na tayo, mas malapit na natin matapos ang problemang ito. Oh, tingnan nyo. Kaya kong tupin itong espada Binutukan ni Samuel si Damulag sa ginawa nito. Napakamot naman ng ulo si Damulag. Huy, di ka talaga nag-iisip no? Kapag nakita nila yan, iisipin nilang hindi tayo pangkaraniwan. Masisira plano natin. Ibalik mo yan. Puling inayos ni Damulag ang pagkakatupi ng bakal. Aminado naman si Samuel na namangha siya sa ginawa ng kaibigan. Hindi pa rin siya makapaniwala na kaya nilang gawin ang mga ganong klase ng bagay. Nararamdaman ko ng presensya ni Maria Juana dito. Kailangan natin paghandaan ng maigi kung paano natin siya babawiin. Pangit talaga. Sige, singhutin mo na lang para maubos yung panghin na yan. Nanahimik na lamang ang tatlo at tiniis ang mapanghin na aamoy nila. Lumipas ang maghapon, ilang minuto na lang ay kakagat na rin ng dilim. Biglang may mga pumasok na kalalakihan sa kulungan. Marahas silang hinila palabas. Nasampal pa si Damulag nang magtanong siya kung saan sila dadalhin. Kinaladkad na naman sila at dinala sa isang malawak na bakuran. Itinali sila sa kawayan na nakabaon sa lupa. Pinalibutan sila ng mga aswang na masasama ang tingin sa kanila. Maya-maya pa, dumating na ang matandang si Cora. Mga kasama, ang tatlong ito ay may masasamang balak. Plano nilang kunin ang aking apo, ang ating prinsesa na si Maria Juana. Naaalala ko na, kayo nga ang pinaslang ko.
Kung ano man ang nangyari sa inyo na dahilan ng inyong pagkabuhay ay wala na akong pakialam. Dahil papatayin ko na lang kayo ulit at gagawin kong abo ang inyong buong katawan. Sa sinabing yun ni Cora, medyo kinabahan na silang tatlo. Hindi pala talaga nila naloko ang matanda. Naalala nito ang lahat. Pero kahit na ganon, mahalaga naman sa kanila ay hindi na sila nahirapang hanapin ang baryo ng mga aswang. Ayos lang. Ang mahalaga mas malaki ang tsansa natin na maiuwi si Maria Juana kay Don Borromeo. Pero paano natin mapapaslang ang matandang aswang na yan? Hindi nga tinatablan ng bala yan, di ba? Oo nga, anong gagawin natin? Basta, bahala na. Hay! Kayo dyan! Ano pinagbubulong-bulungan nyo dyan? Lumapit ang matandang aswang at saka dinakma ang mukha ni Damulag. Ikaw! Ang pangit-pangit mo! Uy, grabe naman po kayo magsalita. Gusto sanang tumawa ni Samuel at Onyok. Kaso naalala nilang dalawa na nasa seryosong kalagayan nga pala sila. Makalipas pa ang ilang sandali, may dumating na ring dalaga. Sobrang ganda ng babae. Parang nagliliwanag ang ganda nito. Napanganga silang tatlo nang mapatitig sila roon. Base sa nakikita nila, tila ayos lang sa dalaga ang pananatili nito sa baryo ng mga aswang. Parang komportable kasi ang kilos nito. At sa kung papaano nito kausapin na matanda. Lola, sino mga yan? Mga tao, may masama silang balak. Balak kanilang kunin sa amin. Balak akong kunin ng mga yan? Bakit naman nila gagawin yon? Hindi ko naman sila kilala. Basta, ilalayo ka nila sa akin. Ilalayo ka nila sa tunay mong tahanan. Naglakad palapit sa kanila ang dalaga. Tumitig yun ng masama sa kanila. Kinagulat ni Samuel nang bigla siya nitong sampalin. Kung ano man ang pinabalak ninyo, hindi kayo magtatagumpay. Naintindihan niyo ba ako? Aray ko. Miss, pinasusundo ka sa amin ni Don Borromeo Sumama ka na sa amin. Sinong Don Borromeo yung sinasabi mo? Hindi ko siya kilala. At kayo? Sino ba kayo? Hindi mo kilala si Don Borromeo? Tatay mo siya. Ama mo siya. Isang negosyante. Dinukot ka ng mga aswang na yan para ilayo sa... Manahimik ka! Wala akong ama. Ang tanging magulang ko lang dito ay si Lola Cora. At ito ang tahanan ko. Hindi ito ang tahanan mo! Huwag kang tanga dyan! Manahimik ka! Mukhang tuko! Miss, kapag hindi ka umalis dito, Manahimik ka! Mukhang garapata! Hindi na lang din nagsalita si Samuel para hindi na siya makatanggap pa ng kung anumang salita. Maya-maya lang, lumayo na sa kanila ang dalagang si Maria Juana. Tingin ko, may ginawa itong matandang to para makalimot si Maria Juana. Kailangan na natin kumilos. Anong plano? Damulag, oh, kapag natanggal na natin ang tali, lapitan mo kagad si Aling Cora. Sapakin mo ng malakas sa tagiliran. Kaming dalawa ni Onyok, lalapit kay Maria Juana. Tumango si Damulag. Habang nagsasalita ang matandang si Cora, sinamantala na nila ang pagkakataon. Mabilis nilang nakalas ang tali sa kanila dahil sa kakaiba nilang lakas. Nilapitan ni Damulag ang matanda at sinuntok niya yon sa tagiliran. Nang makakuha ng tamang pagkakataon, lumundag si Samuel patungo kay Maria Juana. Kinuha niya ang itak ng isang aswang na nakasukbit sa tagiliran. Sige, kumilos kayo na masama. Mamamatay ang babaeng ito. Takot na takot ang mga aswang na naroon. Si Aling Cora naman, nawalan ng malay sa sobrang lakas ng suntok ni Damulag. Pero hindi sila naging kampante roon. Alam nilang bigla-bigla na namang yung gigising kagaya ng nangyari noong nasa gubat sila. Anong gagawin niyo sa akin? Manahimik ka kung ayaw mo matapos ang buhay mo ngayon. Dahil sa'yo, nagkandaleche-leche kaming lahat. Subukan niyo lang sumunod sa amin. Maagang makikipagkita tong babaeng to kay San Pedro. Unti-unti silang naglakad palabas ng baryo na yon hanggang sa makaalis. Malayo na sila noon kaya dito na binitiwan ni Samuel ang dalaga. Ano ba? Ibalik niyo ako sa tunay kong pamilya. huwag kang tatakas. Kaya-kaya ka pa rin naming mahabol. Hindi na kami pangkaraniwang tao. Kung sino man kayo, wala na akong pakialam. Basta kailangan ko... Isang malakas na sampalang tinamo ni Maria Juana mula sa lalaking si Samuel. Napahawak na lamang ito sa pisngi.
Nanlalaki ang mata at parang maiiyak na. Sandali itong natahimik. Tila naguguluhan at sumasakit ang ulo. Parang timang naman to. Paano kung naalog yung utak niyan? Eh di mas lalong hindi niya naalala yung tatay niyan. Kailangan ba alog ang utak niya para matauhan siya? Normal lang yan. Tumingin sa kanila si Maria Juana. Bigla itong dumistansya sa kanila. Teka, sino kayo? Nasaan ako? Bakit ako nandito? Mukhang naalog na talaga yung utak mo. Kilala mo ba si Don Borromeo? Oo, papa ko siya. Ayos! Nakakaalala na siya. Kami ang mga taong binayaran niya para maibalik ka. Nandito kami para bawiin ka sa mga aswang. Mga aswang? Tama, mga aswang nga. Naalala ko na, dinukot nila ako at dinala ko rito. Sabi na matanda po niya ako. Tulungan niyo ako, gusto ko na makauwi. Tutulungan ka naman talaga namin makauwi eh. Pero yung matandang yon, apo ka ba talaga niya? Hindi ko kilala matandang yon, pero narinig ko. Kaya niya ako dinukot ay dahil kamukhang-kamukha ko raw yung anak niyang pinatay ng mga albularyo. Mabuti naman at hindi mo lola yon. O Damulag, Onyok, paalalayan siya. Aalis na tayo rito. Pinagpatuloy na nila ang kanilang paglalakad. Nakarating sila sa gilid ng taniman ng mga pinya. May malaking puno roon na siyang pinagpahingahan nila. Pasensya na kayo. Sobrang sakit na kasi talaga ang paa ko eh. At siya nga pala, maraming salamat sa ginawa niyo ah. Buong akala ko talaga hindi na ako makakaalis doon. Akala ko habang buhay na ako nasa ilalim ng hipnotismo ni Cora. Walang anuman. Ginagawa namin to kasi Kasi babayaran kami ng papa mo. Kaya hindi mo kailangang magpasalamat. Ginagawa lang namin to dahil trabaho namin to. Maraming salamat pa rin. Kasi wala naman ibang gagawa nito kung hindi kayo lang eh. Nung una nga, nawalan na rin ako ng pag-asa. Hindi ko inakala na talagang may darating na tao para sa akin. Ano bang klaseng mga aswang ang nakasama mo? May natatandaan ka pa ba? Hindi ko na matanda ng iba. Pero pagkakaalam ko, si Aling Cora isang malakas na aswang. Sabi-sabi sa lugar nila, wala pa raw nakakatali sa matanda na kung sinong albularyo o manunugis. Kung ganon, mahirapan pala tayo sa isang yun. Eh kayo, bakit ang lakas ng loob niyo pumunta sa pugad ng mga aswang? Anong klaseng tao ba kayo? Hindi mo na kailangan malaman. Ang mahalaga ngayon, kasama ka na namin. Huling 5 minuto pa, aalis na tayo. Baka maabutan pa tayo ng mga aswang dito eh. Sa kalagitnaan ng kanilang pagpapahinga, naramdaman na nilang tatlo na meron na nga nakasunod sa kanila ng mga aswang. Hinawakan agad ni Damulag ang dalaga sa braso. huwag kang lalayo sa akin kahit na anong mangyari. Damulag, ikaw nang bahala sa kanya ha. Onyok, matik na, palag-palag na. Tumungo lang sa kanya si Onyok. Sinimulan na rin nilang maglakad noong mga sandaling yon. Habang humahakbang, nakakarinig din sila ng mga yabag ng paa na parabang nakasunod lang din sa kanila. Ilang sandali pa. Uy! Damulag! Paglingon ni Damulag sa gilid nila, may isang aswang na bigla na lamang lumundag. Nahawakan ng aswang na yon ang buhok ni Maria Juana. Agad namang itong sinapak ni Damulag sa mukha. Basag agad ang mukha nito. At saka bumagsak na rin sa lupa. Yan! Basag tuloy mukha mo! Ang sinabi ko, maging alerto. Ano bang nangyayari sa'yo, Damulag? Masyado kasing nakatuon sa mukha ni Maria Juana eh. Hindi ka papatulan yan, pre, uy! Sa mga sumunod pang sandali, may mga aswang na rin na patakbo-takbo sa kung saan. Sa puntong ito ay mas lalo na nilang binilisan ang kanilang paglalakad. Nang makarating na sila sa ilog, bigla silang hinarang ng mga aswang na itim ang katawan. Naalala ko na, gabunan ng tawag sa mga ganyang aswang. Ano? Gabunan? Sabi nila, mas mabibilis daw ang mga ganyang aswang, kaya mag-iingat kayo. Hindi nagtagal, lumusob na nga sa kanila ang mga aswang. Hindi nagdalawang isip si Samuel na pagganahin ang mga kamao niya. Pero gaya nga ng sinabi ng babaeng si Maria Juana, kakaiba rin talaga ang kilos na mga yon. Walang matamaan si Samuel, at kung meron man ay padaplis-daplis lang. Mukhang mahirapan tayo sa mga kumag na to ah. Hindi, kailangan lang natin ng matinding focus. Pumikit si Samuel. Pinakiramdaman niya ng maigi ang bawat galaw ng mga aswang sa paligid nila.
nang maging kalmado na ang kaisipan niya, bigla niyang dinilat ang kanyang mga mata. Saktong may papalapit na aswang sa kanya, kaya naman bigla niya itong sinuntok. Sa lakas ng suntok ni Samuel, nabali pa ang liig ng nilalang. Dahil dito, tila tumaas na rin ang moral ni Onyok at Damulag. Sa sunod kasing pag-atake ng mga aswang, ay lagi na nila itong natatamaan. O ano? Tigas ng mukha mo ha? Damulag, huwag mong layuan ang babaeng yan ha. Protektahan mo lang. Kami na bahala. Gusto ko rin manuntok eh. Sumunod ka na lang. Baka ikaw pa suntukin ko dyan eh. Makalipas nga lang ang halos 10 minuto, tila nakaramdam na rin ng pagod ng tatlo. Pero laking pasasalamat naman nila dahil sa mga oras na yon nakabulagtahan na ang mga aswang. Kahit na nanalo sila sa laban na yon, hindi pa rin sila naging kampante. Kaya naman tumawid na kagad sila ng ilog. Kahit malakas ang ragasan ng tubig ay kinakaya nila yung lagpasan. May sugat ka! Malamang. Magtaka ka kung ikaw nagkasugat eh, wala ka namang ginawa. Pasensya ka na sa utol namin ha. Allergic kasi talaga sa babae to eh. Binatukan naman ito kagad ni Samuel. Kamot ulo na lang din si Onyok. Hindi nila alam kung saan patungo ang tinatahak nilang daan. Pero desidido at desperado na silang makaalis sa kagubatan, kaya kahit walang tsak na direksyon, gagawin nila ang lahat para lang maibalik na ang dalagang si Maria Juana. Mauna na kaya kayo? Ha? Bakit? Anong problema? Sumasakit tong kanang pa ako eh. Kalmot ng aswang. Abay sira ulo ka. Bakit naman hindi mo kagad sinabi? Akala ko kanina maliit lang eh. Malaki pala. Pinaupo agad ni Samuel ang binata. Pinilas ni Samuel ang laylayan ng kanyang damit, saka pinantali yun sa sugat ni Onyok. Namimilipit sa sakit si Onyok. Pakiramdam nito, hindi niya nakakayaning maglakad na maayos at mabilis. Magiging pabigat lamang siya at magiging dahilan ng kanilang pagkahuli. Sige na. Una na muna kayo. Ang malaga makalis yung babaeng yan dito. Baliw ka ba? Kapag iniwan ka namin dito, siguradong gagawin kang sisig ng mga aswang na yan. Ako nang bubuhat sa'yo, pre. Total, malaking tao naman ako. Kayang-kaya na kita. Kahit nabuhatin mo ako, mas lalo lang tayong babagal. Kaya sige na. Mauna na kayo. Pahupain ko lang yung hapdi. Manahimik ka. Walang may iwan. Lalabas tayong buhay sa kagubatang ito. Naintindihan mo? Pero, Wala nang pero-pero. Damulag, buhatin mo na yan. Miss, sa akin ka dumikit ha. Kahit ayaw ni Onyok, ay parang bata lang itong pinasa ni Damulag sa likuran. Habang si Maria Juana naman ay nakakapit pa sa braso ni Samuel. maraming salamat talaga sa inyo mga pre. Hindi nyo talaga ako iniwan. Marami na tayong napagsamaan, no? Ngayon ka pa ba namin iiwan? Isa pa, ilang beses nang nangyari sa atin to. Sisiw lang tong ganito. Di ba, Samuel? Oh, tama si Damulag. Naging parte ka rin ng pagkatao namin. Kaya hindi ka namin kakayaning pabayaan at mamatay na lang. Sa totoo lang, ayaw ko rin namang magpaiwan eh. Pero iniisip ko kasi kayo eh. Ay nako, manahimik ka nga. Ayaw ko nang marinig yung drama mo. Gusto kong mabuhay ka para makapagbagong buhay ka na rin pagkatapos nito. Nakakatuwa naman ang samahan nyo. Bibihira lang ako makakita ng mga lalaking talagang may pagmamalasakit sa kaibigan. Bakit? Kayo bang mga babae hindi ganito? Ewan ko, wala naman kasi akong kaibigan eh. Lahat sila, kinalimutan na ako. Wala akong permanenteng kaibigan. Lagi lang kasi ako nasa mansyon namin eh. Pambihira. Nasa mansyon ka na nga lang eh. Nakursunadahan ka pa ng aswang. Tingin ko nakita ko ni Aling Cora nung gumagala ako sa bayan. Kaya akala niya, ako yung apo niya. Nakita ko ang larawan ng apo niya eh. Kamukha ko nga, pero mas maganda lang ako. At talagang nakapagbuhat ka pa talaga ng sarili mong bangko ah. Huwag ka mag-alala, miss. Makakalabas na rin tayo dito. Magtiwala ka lang sa amin. Hindi ko pa kayo kilala eh, pero nararamdaman ko namang mabubuti ang inyong puso. Akala mo lang, marami na kaming pinatay, no? Hindi pinansin ni Maria Juana ang sinabing yun ni Samuel. Patuloy lang ito sa kakadaldal ng kung ano-ano. Marami itong naikwento habang naglalakad sila. Lihim namang natutuwa si Samuel sa mga kwento ng dalaga. Pero ang pansamantalang kaligayahan nila ay maglalaho pala dahil sa paparating na pangyayari.
Palagay nyo, kumusta na kaya si Mang Goryo? Sa dami ng aswang sa gubat, malamang sa malamang wala na rin yun. Sino si Manggorio? Kasamaan din namin siya. Hindi kami nagkasundo sa isang bagay Ayun, humiwalay siya sa amin. Pero, hinayaan na lang namin. Dahil kasi sa ginawa niya, muntikan na kaming mamatay. Mabuti na lang, may isang batang diwata ang nagligtas sa amin. Batang Diwata? Oo. Basta, saka na lang namin kukwento sa iyo kapag nakabalik na tayo sa inyo. Maya-maya pa, natigilan sila nang biglang may taong lumabas mula sa likuran ng puno. Humarang ito sa kanilang daraanan at sa pamamagitan ng liwanag ng buwan, namukha nila kung sino ito. Mang Goryo? Mabuti naman at buhay kayo, Manggorio. Hindi ko alam kung paano ako nakasalba sa dami ng aswang na nakasalubong ko. Pero ang mahalaga ngayon, nakita ko na rin kayo. At ang babaeng ito, si Maria Juana. Total, nandito na rin naman kayo. Sama-sama tayong aalis. Hindi, Anong hindi, Mang Goryo? ako lang ang aalis, kasama ang babaeng yan. Ano bang sinasabi nyo, Mang Goryo? Sinasabi mo bang gusto mong masolo yung ibabayad sa atin ni Don Borromeo? Matalino ka naman pala Madali kang makapick up ng mga pahiwatig. Kalokohan yung sinasabi mo. Sabay-sabay tayong aalis dito sa lugar na ito. Biglang tinutukan sila ni Mang Goryo na mahaba nitong baril. Naalarm sila dahil doon. Ang babae naman na si Maria Juana ay napapunta na lang sa likuran ni Samuel. Mang Goryo, itigil mo to. Maayos ang usapan natin na kahit na anong mangyari maghahati-hati tayo sa pera. Hindi ako papayag. Sawang-sawa na akong sumunod sa mga sinasabi mo. Ito na ang tamang panahon para magsarili ako. Kaya naman, ibigay mo sa akin ang dalagang yan. Kasi kung hindi, mamamatay kayong tatlo. Manggorio naman, para sa pera, papatay mo yung mga taong matagal mo nang nakasama? Oo, para sa pera. Kayang-kaya kong burahin kayo sa mundong ito. Tapos ako, magsisimula ng bagong buhay. Nakakasawa na Umpisa pa lang, sukang-suka na ako sa pamamalakad mo, Samuel. Ibig ba nitong sabihin, magpapakitang tao lang lahat ng pakikisama mo sa amin? Oo, ano ba? Mang Goryo naman, bakit mo naman ginawa yun? Totoo kaming nakisama sa iyo Pero bakit mo sinasabi ngayon nagpapanggap ka lang na masaya ka sa amin? Kailangan ko kasi kayo para mabuhay ako. Yun lang yan. Di ginamit mo lang pala kami. Napakasama ng ugali mong matanda ka. Napakasama. Lahat tayo rito mga demonyo. Para-pareho tayong may mga pinapatay na tao. Kaya wala ni isa rito sa atin ang hindi masama. Pero kami, kahit na kailan, ay hindi namin gagawin ang ginagawa mo. Mas nakakasuka ka. Tama na! Ibigay mo sa akin ang dalagang yan. Dahil kung hindi, pasasabugin ko ang ulo nitong si Onyok at Damulag. Napalunok ng laway si Samuel nang mas ilapit ni Mang Goryo ang tutok nito ng baril. Alam niyang hindi magdadalawang isip ang matanda na kalabitin ng gatilyo. Pre, huwag kang makinig dyan. Kayang-kaya nating ilagan ng bala niyan. Ilagan ng bala? Ano kayo sa tingin nyo? May anting-anting? Wala akong pakialam kung paano nyo mailagan ng bala ko. Pauulanan ko kayo hanggang sa wala nang paglagyan ng mga bala sa katawan ninyo. Sige na, sasama na ako sa kanya. Hindi ko kayang mamatay kayo ng dahil lang sa akin. Hindi pwede. Huwag kayong mag-alala. Kapag nakabalik na ako sa amin, ako nang bahalang magbayad sa inyo. Hindi naman yun ang iniisip namin Kapag sumama ka sa siraulong yan, baka kung ano pang gawin yan sa'yo. Manyakis ang siraulong yan Hindi ba matatapos ang usapan na to? Gusto ko nang yumaman at mahawakan ng babaeng yan. O diba? Sabi namin sa iyo manyakis talaga yan Bumuntong hininga ang babaeng si Maria Juana. Buo pa rin ang desisyon nito kaya handa na itong sumama kay Mang Goryo. Patawarin niyo ako, pero ito lang ang alam kong paraan para may ligtas kayong tatlo. Wag! Naglakad si Maria Juana. Kakaunting distansya na lang sana ay maaabot na siya ni Mang Goryo nang biglang Ha! Wisit! may lumitaw na aswang. Lumundag ito kay Mang Goryo at pumaibabaw pa ito sa kanya. Hindi naman nagsayang ng oras si Samuel. Agad niyang hinila palapit sa kanila si Maria Juana. Aalis na sana sila nang biglang maramdaman nilang nagdatingan na rin ang mga aswang.
Kailangan na natin makalis dito. Iwan na natin yung matandang yan. Malamang, sira ulo yan eh. Ay, pakiusap! Huwag niyo akong iwan dito! Nasa ibabaw pa rin ni Mang Goryo ang aswang. Hindi nito magawang magpaputok dahil nadaganan mismo nito ang kanyang baril. Bahala ka sa buhay mo! Mamahinga ka na! Masamang damo! Hinawakan na ni Samuel ang dalaga. Dali-dali na silang umalis doon. Bago sila tuluyang makalayo, nakita pa nila mismo na nilapanan ng aswang si Mang Goryo. Sa katunayan, masakit din para kay Samuel ang pag-iwan nila sa matanda. Hindi naman kasi nila may kakaila na kahit na nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan at kahit muntikan pa sila nitong patayin, naging ama rin ang turing nila kay Mang Goryo. Ganun pa man, kailangan nilang tanggapin na may mga tao talagang dapat na nilang iwanan para na rin sa kanilang kaligtasan. Sandali lang, sandali! Oh, anong sandali? Hindi pa tayo nakakalayo. Namumulikat pa ako eh. Ay, buwisit naman yan, oh. Ibinaba na muna ni Damulag ang bitbit niyang si Onyok. Hinilot-hilot ni Samuel ang paa ni Damulag at naging maayos din naman kagad ito. Aalis na sana sila roon nang biglang dumating si Aling Cora. Sa puntong ito, naramdaman na lamang nila ang mabigat na presensya ng matanda. Bigla na lamang silang pinagpawisan. Kusang kumakabog ang kanilang dibdib. Akala niyo ba'y may tatakas niyo ang apo ko? Nakakamali kayo! Hindi niyo may lalayo sa akin ang pinakamamahal kong apo! Hindi! Hindi niyo ako apo. Kamukha ko lang siya. Kahit na kailan, hindi kami magiging isa. Apo ko, paano mo nasabi ang mga ganitong bagay? Matapos kitang arugain ng bata ka pa, ito ang isusukli mo sa akin? Naintindihan ko na namimiss niyo ang apo ninyo. Pero Manang, matagal na pong wala ang apo ninyo. Namayapa na siya. At ang kaharap niyo ngayon ay ibang tao na. Mukha lang ang magkapareho sa amin. At hindi ang kaluluwa. Patawarin niyo ako kung sasabihin ko ito pero kailangan niyo pong magising sa katotohanan. Hindi! Ikaw ang apo ko! Hindi ako pwede magkamali! Ikaw si Marina, ang aking apo! Kung ayaw mong sumunod sa akin, didisiplinahin kita ngayon kagaya ng ginagawa ko sa iyo noon! Manang, nakikiusap ako sa inyo. Itigil niyo na po ito. Gusto ko na po makauwi sa amin. Pakiusap po, nagmamakawa ko sa inyo. Kung hindi ka mapagsasabihan ng maayos, idadaan kita sa dahas! Miss, dito ka na. Wala kang mapapala sa matandang yan. Damulag! Onyok! Kaya niyo pa bang lumaban? Kayo na bahala sa mga bata nito matandang to. Ako nang bahala sa kanya. Sigurado ka ba? Oo, kaya ko to. Kaya ko pa naman. Parang nawala yung sakit ng paa ko eh. Hindi nga nagtagal, unti-unti nang nagbago ng anyo ang matandang si Cora. Tuluyan ang pumangit ang mukha nito. Sobrang layo na ng itsura nito sa pagiging matanda. Kinilabutan naman si Samuel. Kahit na alam niya sa sariling may kalakasan din naman siya, hindi niya magawang baliitin na matanda. Miss, sa gilid ka lang ah. Kapag may lumapit na aswang sa'yo, hampalusin mo kaagad ng hawak mo. Mag-iingat kayo. Bumuntong hininga na muna si Samuel at saka naglakad na rin papalapit. Isinarado na rin niya ang kanyang kamao. Di naman niya ang kapangyarihan na tila dumadaloy sa buo niyang katawan. Pagdilat niya, nasa harapan na niya si Aling Cora. Mabilis siya nitong kinalmot sa dibdib. Pero buti na lang ay nakailag siya kaagad kaya hindi naman sobrang lalim na nadaplisan siya. Nahawakan ni Samuel ang kamay na matanda. Hinila niya ito ng malakas at saka sinuntok ng malakas sa mukha. Pero walang nangyari. Napalingon lang sandali si Aling Cora. Pero pagbalik nito ng tingin kay Samuel, ang matandang aswang naman ang sumuntok. Tinamaan sa sikmura ang binata. Sa sobrang lakas ng suntok, ay tumilapon siya sa harapan ni Maria Juana. Wisit! Ang lakas na matandang to ah! Muling bumangon ang binata. Tiningnan niya saglit ang dalawa niyang kaibigan. Nakikita niyang kahit papaano ay kinakaya naman pumalag na mga yon. Kaya naman, sinikap niyang harapin uli si Aling Cora. Muli niyang dinama ang enerhiya sa buo niyang katawan. Nang muling umatake si Aling Cora, nasuntok niya naman ito sa sikmura. Sa puntong ito, naramdaman na ng matanda ang sakit at kirot.
Bumagal ito at dumistansya sandali. Mukhang binubuhos mo talaga ang lahat ng lakas mo dito, lalaki. Kaya sige, ibubuhos ko na rin ang sa akin. Nanlaki ang mata ni Samuel nang makitang mas lumaki ang katawan ni Aling Cora. Sa sunod nitong atake, sinubukan niyang salagin ang kamao ni Aling Cora. Pero mas malakas na ito kumpara kanina. Hindi niya mailalayo sa akin ang apo ko! Maraming suntok ang pilit na iniilaga ni Samuel. Paisa-isa siyang natatamaan. Kaya habang tumatagal, nararamdaman na rin niya ang mga galos sa kanyang katawan. Wala nang magawa ang anting-anting dahil sa pagiging marahas at agresibo ng kalaban niya. Samuel, ayos ka pa ba? Huwag niyo ko intindihin. Ito yung utak niyo sa ginagawa ninyo. Kakayanin ko matandang ito. Ganyan ba talaga ang mga tao? Nakukuha pa rin maging mayabang kahit na halatang halata namang mamamatay ka na? Wala kang pakialam. Kahit anong sabihin mo, hindi mo na maibabalik ang apo mo. Hindi sa Maria Juana ang apo mo, tanda! Matagal na raw siyang patay. At ang nakakayak sa katotohanan, alam mo kung ano? Yun ay ang katotohanan, kawawa ka naman! Sa pinagsasasabi ng binata, nag-alburuto si Aling Cora. Nanginginig ito sa sobrang galit. Para bang mababaliw ito sa gigil ng lumusob itong muli kay Samuel. Papatayin kita! Papatayin kita! Pinagsusuntok nito si Samuel. Duguan na ang mukha ng binata. Parang lantang gulay na rin itong bumagsak ito sa lupa. Samuel! Hindi na nakatiis ang dalawang binata. Tumulong na sila kay Samuel. Pero paglapit pa lang nila, sila naman ang pinagbuntungan ni Aling Cora. Binugbog din silang dalawa. Kahit na anong gawin nilang pagpalag, parang baliw na halimaw na si Aling Cora. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo! At ikaw, sasama ka sa akin dahil ikaw ang apo ko! Hindi mo po ako apo. Magising ka na sa katotohanan. Sandaling tinigilan ni Aling Cora ang dalawang binata. Tumingin ito ulit sa dalaga. Wala kang utang na loob! Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Kung hindi mo ako kayang igalang bilang lola mo, didisiplinahin kita sa paraang alam ko! Nasa aktong aatake na ang matandang aswang kay Maria Juana nang biglang nagkaroon ng liwanag ang kwintas ng tatlong binata. Sa sobrang liwanag ay nagdulot ito ng pagkasilaw sa mga aswang. Nang mawala ang liwanag, ay nakita na lang nilang nakatayo na si Samuel. Parang wala lang nangyari. Yung pala, nasa paligid lang ang batang si Alakawan. Binigyan na naman sila nito ng panibagong kalakasan. Pagtingin nila sa kanilang kamao, may suot-suot na silang bakal. Mga tol, eto na yun! Gawin na natin! Tumango si Damulag at Onyok. Nagtataka namang nakatingin sa kanila si Aling Cora. Nakalaunan ay tumawa lang ng tumawa. Hindi ko inakala na may ibubuga pa pala mga lampang lalaki na ito. Pwes, pagbibigyan ko kayo! Lumundag ng mataas si Aling Cora patungo sa kanila. Pero madaling nakailag si Damulag at Onyok. Sa magkabilang gilid, lumitaw ang dalawang binata at sabay na sinuntok sa tagiliran ng matandang aswang. Parang may kung anong nagdurog na buto mula rito. Nang makabuelo, si Samuel naman ang umatake. Sinuntok niya si Aling Cora sa dibdib. Sa lakas nito, tumilapo na matanda at sumadsad pa sa lupa. Gulat na gulat ang iba pang mga aswang na nanunood. Wala ni isa ang nagtangkang tumulong sa kanilang pinuno. Hindi ako papayag na kayo magwawagi sa laban na ito. Ipapanalo ko ito para sa apo ko. Hindi ko siya hahayaang mapunta sa inyo. Pasensya ka na, Aling Cora. Pero matagal mo ng kahibangan ay magtatapos na sa mga sandaling ito. Hindi! Muling tumayo ng diretso ang matanda. Maras itong lumapit sa kanila. Mabangis ang bawat pag-atake nito. Bara-bara ang bawat galaw na tila hindi na rin pinag-iisipan. Papaslangin ko kayo! Papaslangin ko kayo! Akin ang apo ko! Muli na naman itong nakatanggap ng malakas na suntok mula kay Damulag at kay Onyok. At sa pagkakataong ito, maraming dugo na ang naisukan na nito. Papatayin ko kayo! Pero sa halip na sila Samuel ang atakihin nito, lumiko ito ng direksyon patungo sa dalagang si Maria Juana. Muntikan na nitong masakmal ang dalaga.
Buti na lang ay nakalapit na kagad ang binatang si Samuel. Binuhos ng binata ang lahat ng kanyang lakas sa huling suntok na kanyang papakawalan. Sa sikmura niya ito dinali. Dahilan para tuluyan na itong mapabulagta. Habang naghihingalo ang matandang aswang, lumapit si Maria Juana. Aling Cora, maraming salamat dahil nung nasa poder mo ako, hindi mo ako sinaktan. Pero, patawad po kasi kailangan nyo itong danasin. Sana magkaroon kayo ng pagkakataon ng tunay mong apo na makapagkita. Hanggang sa huling hininga ng matandang si Cora, binibigkas pa rin ito ang salitang apo. Hindi na maiwasan ni Maria Juana ang mapaiyak. Aling Cora, pasensya ka na. Ginawa lang namin ang kailangan naming gawin para makaligtas at mabawi si Maria Juana. Nang matalo nila si Aling Cora, kusa na ring nanghina ang ibang aswang hanggang sa tuluyan na ring namatay. Tila namatay dahil sa lungkot ang mga natirang aswang. Dahil sa kanilang tagumpay, naibalik na rin nila si Maria Juana kay Don Borromeo. Masaya ang mag-ama dahil sa wakas, muli na rin silang makakasama ng ama. Tuluyan na ring nagbago ang buhay ng tatlong binata matapos ang napakadelikadong trabahong yon. Kinuha na sila bilang personal na bodyguard ni Maria Juana. At magmula nga noon, unti-unti nang nasanay sa mapayapang buhay si Samuel. Binawi na rin sa kanila ng batang diwata na si Alawakan ang mga anting-anting. Bilang kapalit, binigyan sila ng batang diwata ng tig-iisang medalyon na ginto. Hanggang sa mga sandaling ito, hindi pa rin makapaniwala ang tatlong binata na dinanas nila ang bagay na yon. Pero kahit na hindi naging maganda ang mga pangyayari, dadali naman nila habang buhay ang lahat ng aral na kanilang natutunan mula sa malabangungot na karanasan. Wakas, bagot na bagot ang tatlong magkakaibigan